Natuklasan ng isang tagapag-alaga ang mga kasinungalingan at isang malupit na plano laban sa ina ng milyonaryo. Gamit ang mga lihim na ebidensya, hinarap niya ang isang malupit na manugang na handang gawin ang lahat. Ngunit nang magbalik nang nagbabalat kayo, ang mismong milyonaryo upang iligtas ang kanyang ina, doon sumabog ang katotohanan at walang anumang kasinungalingan ang nakaligtas sa huling paghaharap. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin ninyo sa amin kung taga saang lungsod kayo nanonood. Magpatuloy tayo, nangangako ako na ito na ang pinakamagandang kwentong maririnig mo sa iyong buong buhay. Nagising ang umaga na kulay abo sa Maynila na may tipikal na makulimlim na langit na tila pabigat sa balikat ng mga nagmamadaling naglalakad sa mga kalye. Mahigpit na hinawakan ni Maricel Reyes ang strap ng kanyang bag habang bumababa ng bus sa EDSA, ramdam ang lamig ng ambon na bumabasa sa kanyang mukha. 32 taong gulang na siya, ngunit tila pasa niya ang pagod ng isang buong buhay sa kanyang mga matang kulay kape na hindi na kumikinang tulad ng dati. Mula noong 15 anyos, nang mawala ang kanyang mga magulang sa mga pangyayaring mas gusto niyang hindi na balikan sa alaala, inako niya ang responsibilidad na alagaan ang kanyang nakababatang kapatid na si Luis na ngayon ay 23 taong gulang na at nagtatrabaho bilang isang delivery rider sa silangang bahagi ng Kamaynilaan. Si Maricel ay isang kasambahay, hindi yung tipo na rakit-rakit lang dito at doon, kundi isang dedikadong profesional na itinuturing ang bawat bahay na parang sa kanya. Bawat amo ay may respeto, kahit na ang respeto ay hindi nasusuklian. Ngunit sa umagang iyon ng Hunyo, may kakaibang naghihintay sa kanya. Si Vicky, ang kanyang amo sa isang middle class na bahay sa Quezon City, ay tumawag noong nakaraang araw na may hindi pangkaraniwang alok. Isang kaibigan nito, si Beatriz Alcaraz Braganza, ay nangangailangan ng isang taong papalit sa isang empleyado na bigla ang umalis. Ang trabaho ay pansamantala, marahil 2 o 3 linggo, ngunit ang sahod ay malaki. Napakalaki, sapat na para bayaran ang mga atrasadong bayarin na nagpapatong-patong sa maliit na mesa sa sala ng masikip na apartment na tinitirhan nilang magkapatid. Wala siyang paraan para tumanggi. Kahit na alam niyang umaasa sa kanya si Luis para sa maraming bagay, kahit na alam niyang nangako siyang darating sa kaarawan nito sa linggong iyon, tinanggap ni Maricel. Masyadong kailangan ng pera. Atrasado na ang bayarin sa kuryente, malapit nang magduwi ang upa at may utang pa sa sari-sari store sa kanilang lugar. Ang mga sakripisyo ay bahagi na ng kanyang routine, isang bagay na natutunan niya ng napakabata. Ang address na ibinigay ni Vicky ay nasa Forbes Park, isa sa mga pinaka-eksklusibong subdivision sa Maynila. Sumakay si Maricel ng MRT hanggang sa istasyon ng Ayala at mula doon ay naglakad ng mga 15 minuto, pinagmamasdan ang mga kalyeng may malalagong puno, matataas na pader at mga mararangyang gate na nagtatago ng mga mansyon na tila galing sa ibang mundo. Nang sa wakas ay makarating siya sa numerong ibinigay, huminto siya sandali at huminga ng malalim. Ang gate na yari sa bakal ay napakalaki na may mga ginintuang detalye na kumikinang kahit sa ilalim ng mahinang liwanag ng umaga. Sa gilid, isang simpleng plaka ang may nakaukit na apelyido ng pamilya sa eleganting mga titik, Braganza. Pinindot ni Maricel ang doorbell at naghintay. Ang boses na sumagot sa intercom ay magalang, ngunit malamig. Nagpakilala siya, binanggit ang pangalan ni Vicky at dahan-dahang bumukas ang gate na may mekanikal na tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na kalye. Ang hardin sa harapan ay walang kapintasan, may maayos na gupit na damo, mga halamang hinulma, at isang batong fountain sa gitna. Ang bahay ay marilag, may 3 palapag, malalaking bintana at isang beige na harapan na nagpapahiwatig ng pagiging sopistikado at distansya. Ang pangunahing pinto ay binuksan ng isang babaeng nakaunipormeng kulay abo na mabilis na suminyas kay Maricel na pumasok. Ang loob ng bahay ay mas kahanga-hanga pa, sahig na gawa sa marmol, mga chandelier na kristal, mga muebles na tila galing sa mga magazine ng dekorasyon, ngunit may kakaiba sa hangin, isang kalamigan, isang paninigas na para bang bawat bagay ay naroon lamang para hangaan, hindi para hawakan. Lumitaw si Beatriz Alcaraz Braganza sa tuktok ng hagdanan ilang minuto ang lumipas. Siya ay isang babae na humigit kumulang 45 taong gulang, payat, napakagaling manamit na may isang perpektong beige na terno at buhok na kulay ginto na nakatali sa isang eleganting bun.
Maganda ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay matigas, mapanuri. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan na parang sinisigurong siya ay pinagmamasdan at huminto sa harap ni Maricel na may magalang na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Magandang umaga, ikaw siguro si Maricel. Marami akong magandang narinig tungkol sa iyo mula kay Vicky. Sana handa ka, ang trabaho dito ay nangangailangan ng diskresyon, pagiging nasa oras at higit sa lahat pagsunod. Naramdaman ni Maricel ang kilabot na gumapang sa kanyang likod, ngunit tumango siya. Opo, senyora, handa po ako sa anumang kailangan. Giniya siya ni Beatrice sa pangunahing pasilyo, ipinapaliwanag ang mga patakaran ng bahay sa isang formal na boses, ngunit may bahid ng nakatagong banta, mahigpit na oras. Bawal gumamit ng cellphone habang nagtatrabaho, bawal makipag-usap sa ibang mga kasambahay maliban sa kung ano lang ang kinakailangan. At higit sa lahat, lubos na lihim tungkol sa lahat ng nangyayari sa loob ng bahay na yon. Ang tungkulin ni Maricel ay alagaan si Doña Elena Braganza, ang biyena ni Beatrice. Ang matanda ay nakatira sa ikalawang palapag sa isang silid sa likuran ng bahay. Ipinaliwanag ni Beatrice na si Elena ay may maselang mga problema sa kalusugan na nangangailangan ng kontroladong gamot, espesyal na pagkain at palagiang pamamahinga. Ang kanyang anak, si Roberto Braganza, ay nasa isang mahabang business trip sa Europa, inaasikaso ang mga bagay-bagay ng kumpanya ng pamilya. Madalas itong tumawag, ngunit sinisiguro ni Beatrice na lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Umakyat si Maricel sa hagdanan sa likod ni Beatrice, ramdam ang bigat ng katahimikan na nangingibabaw sa ikalawang palapag. Ang pasilyo ay madilim na may kaunting natural na ilaw. Huminto si Beatrice sa harap ng isang pinto na gawa sa matibay na kahoy at naglabas ng susi mula sa kanyang bulsa. Dito siya nakatira, ayaw niya ng liwanag kaya laging sarado ang mga kurtina. Ang gamot ay nasa kahon na ito, nakasulat ang mga oras. Huwag mong babaguhin, huwag magbigay ng sobra, huwag magbigay ng kulang. Sundin mo ng eksakto ang nakasulat na intindihan mo. Opo, senyora. Binuksan ni Beatrice ang pinto at itinulak ito. Ang silid ay nababalot sa dilim. Ang amoy ay mabigat, isang halo ng amag, gamot at kulob na hangin. Kinailangan ni Maricel ng ilang segundo para masanay ang kanyang mga mata sa kadiliman. Sa gitna ng silid, isang lumang kama na gawa sa madilim na kahoy kung saan nakahiga ang isang maliit at hindi gumagalaw na figura. Doña Elena, may bago po kayong tagapag-alaga. Si Maricel po ang makakasama ninyo sa loob ng ilang linggo. Walang sagot, isang mahinang ungol lamang, halos hindi marinig. Umalis si Beatrice sa silid ng walang karagdagang paliwanag, isinara ang pinto sa kanyang likuran at iniwan si Maricel na mag-isa kasama ang matanda. Dahan-dahan siyang lumapit, sinusubukang makita ng mas maigi. Si Elena ay dapat nasa mga 70 taong gulang, ngunit mukha siyang mas matanda. Ang kanyang mukha ay maputla, puno ng malalalim na kulubot, ang kanyang mga labi ay bitak-bitak, ang kanyang puting buhok ay gusot, ang kanyang mga kamay, napayat, na parang mga tuyong sanga, ay bahagyang nanginginig sa ibabaw ng kupas na kumot. Naramdaman ni Maricel ang paninikip ng dibdib. Magandang umaga po, Doña Elena. Ako po si Maricel, ako po ang mag-aalaga sa inyo. Ibinabaling ng matanda ang kanyang mukha sa direksyon ng boses at nakita ni Maricel ang kanyang mga mata. Ang mga ito ay walang buhay, ngunit mayroong isang bagay doon, isang malayong kislap, isang tahimik na pakiusap ng tulong. Sa mga unang araw, sinunod ni Maricel ng mahigpit ang mga tagubilin ni Beatrice. Ibinibigay niya ang mga gamot sa tamang oras, inihahain ang mga magagaang pagkain na iniiwan sa isang tray sa pinto. Tinutulungan si Elena sa pangunahing kalinisan, ngunit may isang bagay na hindi tama. Kulang ang pagkain, limitado ang tubig, ang gamot ay tila sobra-sobra. At ang silid, ang madilim at kulob na silid na iyon ay halos isang bilangguan. Nagsimulang mag-obserba si Maricel. Napansin niya na si Beatrice ay pumapasok sa silid ng maraming beses sa isang araw, laging may hawak na cellphone, nagtatype ng mga mensahe na may mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. Napansin niya na si Elena, sa mga bihirang sandali na mas malinaw ang kanyang isip, ay sinusubukang magsalita, ngunit ang mga salita ay lumalabas na magulo, putol-putol, na para bang may pumipigil sa kanya na magpahayag ng malinaw.
Sa ika-4 na araw, naglakas loob si Maricel, hinintay niyang umalis si Beatrice para sa isang pulong sa lungsod at binuksan ang mabibigat na kurtina ng silid. Pumasok ang liwanag sa espasyo, inilalantad ang naipong dumi sa mga sulok, ang alikabok sa mga muebles, ang mga mantsa ng halumigmig sa mga dingding. Kumurap si Elena ng maraming beses, naiirita, ngunit pagkatapos ay may nagbago sa kanyang mukha. Para bang ginising ng liwanag ang isang bagay na natutulog sa loob niya. Lumapit si Maricel at hinawakan ang marupok na kamay ng matanda. Doña Elena, ayos lang po ba kayo? Naririnig niyo po ba ako? Hinawakan ni Elena ang kanyang kamay ng may nakakagulat na lakas at bumulong. Ang boses ay paos at mahina. Tulungan mo ako. Ang dalawang salitang iyon ay nagbago ng lahat. Naramdaman ni Maricel ang pagbilis ng kanyang puso. Ano po ang nangyayari dito, Doña Elena? Sinubukan ng matanda na magsalita ngunit hindi lumalabas ang mga salita. Ngunit ang kanyang mga mata sinasabi ang lahat. Takot, desperasyon, pagkakakulong. Nagsimulang mag-imbestiga si Maricel ng palihim. Sinuri niya ang kahon ng mga gamot at napansin na ang ilang dosis ay napakataas, lalo na ang mga pampakalma. Tiningnan niya ang mga kalakip na reseta ng doktor at nakita na laging parehong doktor ang pumipirma, isang nagngangalang Dr. Mauricio Ledesma. Hinanap niya sa cellphone at natuklasan na mayroon itong kontrobersyal na kasaysayan, mga lumang reklamo ng masamang gawain na pinatahimik. Nagsimula rin siyang alagaan si Elena sa ibang paraan. Nagdala siya ng mga prutas na nakatago sa kanyang bag, nagalok ng mas maraming tubig, tinulungan ang matanda na umupo sa kama, na igalaw ang kanyang mga braso at binti. Ang tugon ay halos agaran. Nagsimulang bumalik ang lakas ni Elena, nagsalita ng may higit na kalinawan at ngumiti ng mahiyain. At sa isa sa mga sandaling iyon ng kalinawan, inihayag ni Elena ang katotohanan. Ikinukulong niya ako dito, Maricel. Walang alam ang anak ko. Sinasagot niya ang mga mensahe niya na nagpapanggap na ako. Akala niya ayos lang ako, napagod lang. Pero hindi ako may sakit. Dinodroga niya ako. Gusto niya akong ipa-interdict para makuha ang lahat. Naramdaman ni Maricel na manlamig ang kanyang dugo. Bakit po? Bakit niya gagawin yon? Huminga ng malalim si Elena at pagkatapos ay nagkwento. Nagpakasal si Beatrice kay Roberto dahil sa interes. Mabuting tao siya, masipag, ngunit bulag sa tunay na pagkatao niya. Gusto niyang kontrolin ang yaman ng pamilya at ako lang ang hadlang. Kung ituturing akong walang kakayahan, siya na ang mamamahala sa lahat. At hindi po naghihinala ang anak ninyo? Nagtitiwala siya sa kanya. Laging nagtiwala. Napakatalino niya, Maricel. Napakadelikado. Pagkatapos ay inihayag ni Elena na mayroon siyang itinatagong talaarawan, isang kwaderno kung saan isinulat niya ang lahat ng nangyayari sa mga sandaling malinaw ang kanyang isip. Nakatago ito sa loob ng isang lumang libro sa isang maalikabok na estante sa sulok ng silid. Natagpuan ni Maricel ang talaarawan noong gabing iyon. Ang mga pahina ay puno ng mga nakakabagabag na salaysay, mga petsa, oras, paglalarawan ng emosyonal na pang-aabuso, mga ulat tungkol sa pagmamanipula ng mga gamot, tungkol sa mga nakatagong banta, tungkol sa sapilitang pag-iisa. Ito ay isang matibay na ebidensya, ngunit alam ni Maricel na kailangan niya ng higit pa. Kailangan niya ng isang bagay na hindi matututulan. Noon tumawag si Luis. Kakaiba ang kanyang boses, tensyonado. Ate, may kakaibang nangyari kanina. Ano, Luis? May lumapit sa akin sa kalye. Sabi niya, babayaran niya ako ng malaki kung makukumbinsi kitang umalis sa bago mong trabaho. Natakot ako, hindi ko tinanggap. Pero nagtaka ako, sino ba ang mga taong yun, ate? Naramdaman ni Maricel na bumukas ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. May isang taong sumusubok na ilayo siya. May nakakaalam na masyado na siyang maraming natutuklasan. Lumayo ka, Luis. Huwag kang tumanggap ng pera mula sa kahit sino. Huwag kang makipag-usap sa kahit sino. Ako na ang bahala dito. Pero ano ba ang nangyayari? Hindi ko pa alam ng sigurado, pero malaking bagay ito. Napakalaki. Nung gabing yon, halos hindi nakatulog si Maricel sa silid ng katulong na itinalaga sa kanya. Sa bawat ingay, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang pumapasok siya sa mapanganib na teritoryo, ngunit hindi na siya maaaring umatras ngayon. Kailangan siya ni Doña Elena. At si Maricel na ginugol ang buong buhay niya sa pagsasakripisyo para sa iba, sa wakas ay nakahanap ng isang dahilan na karapat dapat ipaglaban. Kinabukasan habang nililinis ang isang nakalimutang service area sa likod ng bahay, nakakita si Maricel ng isang maalikabok na karton na kahon. Sa loob, isang naninilaw na sobre na naka-address kay Roberto Braganza na may hindi kilalang nagpadala. Sa loob ng sobre, isang pen
Drive. Nanginginig ang mga kamay, kinuha ni Maricel ang pendrive at itinago ito sa kanyang bulsa. Kailangan niyang malaman kung ano ang laman nito. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring gumamit ng anumang computer sa bahay. Kailangan niyang maghintay hanggang sa kanyang araw ng pahinga. Nang pumasok si Beatrice sa service area, ilang minuto ang lumipas, hawak ni Maricel ang basahan, nagkukunwaring nililinis ang mga estante. Anong ginagawa mo dito? Nag-aayos po, senyora. Pinag-aayos niyo po ako. Tiningnan siya ni Beatrice ng may paghihinala, ngunit walang sinabi. Tumalikod lang ito at umalis. Iniwan si Maricel na bumibilis pa rin ang puso. Ang mga sumunod na araw ay puno ng tumitinding tensyon. Patuloy na inalagaan ni Maricel si Elena, ngayon ay may mas higit na dedikasyon. Ang matanda ay kapansin-pansing bumubuti, mas malakas, mas malinaw ang isip, at hindi ito nakaligtas sa pansin. Nagsimulang obserbahan ni Beatrice si Maricel na may mga mata ng isang maninila. Nagtatanong siya ng mga banayad na tanong, bigla-biglang lumilitaw sa silid, sinusuri ang mga oras ng gamot. Ang bitag ay sumisikip. At pagkatapos, sa isang maulang gabi ng Hulyo, lahat ay gumuho. Nagawa ni Maricel na tingnan ang laman ng pendrive sa cellphone ni Luis sa kanyang araw ng pahinga. Mga audio, mga na-record na pag-uusap sa pagitan ni Beatrice at ng doktor, mga talakayan tungkol sa pagbabago ng dosis, tungkol sa pamemeke ng mga dokumento, tungkol sa pagbabanta sa mga empleyado na masyadong maraming tanong. Mayroon ding mga talaan ng mga kahina-hinalang paglilipat ng pera sa bangko, mga peking resibo, lahat ay maingat na inayos ng isang taong malinaw na gustong ilantad ang katotohanan. Determinado na harapin si Beatrice gamit ang mga ebidensya, bumalik si Maricel sa mansyon noong gabing iyon. Hinintay niyang matulog ang lahat at bumaba sa opisina sa unang palapag. Bahagyang nakabukas ang pinto. Kabog ang dibdib, pumasok si Maricel. Ang opisina ay marangya na may mga estante ng mahogany, isang malaking mesa at mamahaling mga kwadro sa mga dingding. Binuksan ni Maricel ang mga drawer isa-isa, naghahanap ng mga dokumento, anumang bagay na maaaring magpatunay sa nasa mga audio. At natagpuan niya, mga peking reseta ng doktor, mga dokumento para sa interdiction na nakahanda na, naghihintay na lang ng huling pirma ng isang hukom, mga draft ng mga power of attorney na magbibigay ng ganap na kapangyarihan kay Beatrice sa mga ari-arian ni Elena. Totoo ang lahat. Lahat. Kinukuhanan ng litrato ni Maricel ang mga dokumento gamit ang kanyang cellphone nang marinig niya ang boses sa kanyang likuran. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Nakatayo si Beatrice sa pinto, nakasuot ng seda na roba at may malamig na ekspresyon sa mukha. Sa tabi niya, dalawang nakaunipormeng security guard. Sinubukan ni Maricel na magpaliwanag, sinubukang magsalita tungkol kay Elena, tungkol sa mga ebidensya, ngunit ayaw makinig ni Beatrice. Inakusahan siya nito ng pagnanakaw, ng paglabag sa privacy, ng paniniktik. Hinawakan siya ng mga gwardiya sa braso at kinaladkad palabas ng opisina. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo, babae, lumayas ka sa bahay ko ngayon bago ko tawagin ang pulis at sirain kita pati na ang kapatid mo. Pinalaya si Maricel sa gitna ng madaling araw sa ilalim ng malakas na ulan na ang kanyang bag ay itinapon sa basang bangketa. Nanginginig siya hindi sa lamig kundi sa galit at kawalan ng magawa. Ngunit nasa kanya pa rin ang pendrive, nasa kanya pa rin ang mga litrato ng mga dokumento. At ngayon higit kailanman determinado siyang makamit ang hustisya. Bumalik siya sa bahay na basang-basa, natagpuan si Luis na gising, nag-aalala, ikinuwento niya ang lahat sa kanya, ipinakita ang mga ebidensya, at magkasama nagpasya silang hindi sila maaaring sumuko, lumipas ang 3 araw ng pagkabahala, ng paghihintay, ng kawalan ng katiyakan. Sinubukan ni Maricel na tawagan ang numero ni Roberto Braganza na binanggit ni Elena, ngunit laging abala ang numero o dumidiretso sa voicemail. Hanggang sa umaga ng 3 araw, tumunog ang telepono ni Maricel. Isang hindi kilalang numero. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay mahina, halos isang bulong. Maricel, ako to. Si Clarice, yung tagasilbi sa kusina. Naalala siya ni Maricel. Isang batang babae, mahiyain na nagtatrabaho sa kusina. Clarice, anong nangyari? Pinaalis nila ako. Sabi nila masyado na akong maraming alam. Pero bago ako umalis, nakuha ko ang cellphone ni Doña Elena. Malala na siya, Maricel. Tinaasan nila ang dosis ng gamot. Halos hindi na siya nagigising. Sa tingin ko may gagawin silang mas masama. Naramdaman ni Maricel ang pag-atake ng takot. Nasaan ka? Nagtatago? Natatakot ako. Pero tumawag ako dahil naisip kong kailangan mong malaman. Hinanap ka ni Doña Elena bago siya nawalan ng malay. Clarice,
Kaya mo bang tawagan ang anak niya? Kaya mo bang abisuhan ang kahit sino? Sinubukan ko, pero hindi gumagana ang numerong meron ako. Sa tingin ko, peking numero ang ibinigay niya. Ibinaba ni Maricel ang telepono at tumingin kay Luis. Kailangan nating bumalik doon. Ngayon na, umiling si Luis. Ate, delikado. Pwede ka nilang ipakulong, pwede ka nilang saktan. Hindi ko pwedeng hayaan siyang mamatay, Luis. Hindi ko kaya. At sa gabi ring iyon, bumalik sina Maricel at Luis sa Forbes Park. Umakyat sila sa pader sa likod ng mansyon, pumasok sa service area. Tahimik ang bahay ngunit may ilaw na nakabukas sa ikalawang palapag. Tahimik silang umakyat sa hagdan. Nang makarating sila sa silid ni Elena, natagpuan nilang nakalak ang pinto. Pinilit ni Luis ang kandado gamit ang isang kagamitang dala niya. Bumukas ang pinto. Nakahiga si Elena, maputla, nangingitim ang mga labi, mahina at hindi regular ang paghinga. Tumakbo si Maricel palapit sa kanya, hinawakan ang kanyang mukha, tinawag ang kanyang pangalan. Doña Elena, kumapit po kayo, aalisin ka namin dito. Ngunit doon nila narinig ang mga yabag sa pasilyo. Lumitaw si Beatrice sa pinto. Sa pagkakataong ito ay kasama ang dalawang mas malalaking security guard. Nilusob ninyo ang bahay ko, krimen yan. Humarang si Maricel sa harap ni Elena. Tumawag na ako ng ambulansya, kailangan niya ng tulong. Wala kang gagawin, ngunit napindot na ni Maricel ang boton. At sa mga sumunod na minuto, habang sumisigaw si Beatrice at sinusubukang takutin sila ng mga gwardya, nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga sirena sa kalye. Dumating ang ambulansya, pumasok ang mga paramedic, sinuri si Elena at isinugod siya. Sinubukan ni Beatrice na pigilan, sinasabing siya ang legal na tagapangalaga, ngunit ipinakita ni Maricel ang mga litrato ng mga dokumento sa mga health professional, ipinaliwanag ang sitwasyon. Nagpasya silang dalhin pa rin ang pasyente dahil sa kalubhaan ng kanyang kalagayan. Ineskortahan sina Maricel at Luis palabas ng ari-arian ng pulisya na dumating din agad. Nagbigay sila ng salaysay, isinumite ang mga paunang ebidensya, ngunit alam nilang simula pa lang iyon na iligtas si Doña Elena, ngunit ang laban para sa hustisya ay nagsisimula pa lamang. Ang St. Luke's Medical Center sa timog na bahagi ng Kamaynilaan ay tahimik noong madaling araw na iyon. Pabalik-balik si Maricel sa pasilyo ng ICU, namumula ang mga mata sa pagod at pag-aalala. Nakaupo si Luis sa isang matigas na plastik na upuan, ang ulo ay nakasandal sa pader, sinusubukang magpahinga ngunit hindi magawa. Halos alas 4 na ng umaga nang sa wakas ay lumabas ang doktor. Mula sa mga dobling pinto, tinatanggal ang surgical mask sa kanyang mukha. Agad na tumayo si Maricel, bumibilis ang puso. Dok, kumusta po siya? Ang doktor, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may malalalim na eye bags, ay bumuntong hininga bago sumagot. Stable na siya, ngunit malubha ang kalagayan. Nakakakita kami ng napakataas na antas ng mga pampakalma sa kanyang dugo, bukod pa sa malinaw na mga senyales ng malnutrisyon at matinding dehydration. Kung natagalan pa kayo ng ilang oras sa pagdala sa kanya, baka hindi na namin naagapan. Naramdaman ni Maricel na gustong tumulo ng kanyang mga luha, ngunit pinigilan niya. Gagaling po ba siya? Sa tamang paggamot, oo, ngunit mangangailangan ito ng panahon at mangangailangan siya ng operasyon. May bara sa kanyang bituka na kailangang ayusin agad. Kung walang operasyon, napakasama ng prognosis. Kung ganoon, operahan niyo po siya. Nag-atubili ang doktor, hindi ganun kasimple, kailangan namin ng pahintulot mula sa isang legal na tagapangalaga. Sinubukan naming kontakin ang anak, ngunit hindi namin magawa. At ang manugang niya na nagpapakilalang tagapangalaga ay tumatangging magbigay ng pahintulot sa anumang procedure. Naramdaman ni Maricel na kumulo ang kanyang dugo. Hindi niya pwedeng gawin yan, lalala si Doña Elena. Alam ko, ngunit sa legal na paraan, nakatali ang aking mga kamay. Maliban kung makontak natin ang anak o magkaroon ng interbensyon mula sa korte, hindi ako makakapag-opera. Umalis si Maricel sa ospital na may panibagong determinasyon, hindi sapat na mayroon lang siyang ebidensya. Kailangan niyang maabot si Roberto Braganza, ang anak ni Elena, at ipaalam sa kanya ang lahat. Ngunit paano niya ito hahanapin? Kinokontrol ni Beatrice ang lahat ng paraan ng komunikasyon. Ang numerong ibinigay ni Elena ay hindi gumagana at paubos na ang oras. Si Luis ang nagkaroon ng ideya. Ate, naaalala mo ba yung taga-silbi? Si Clarice? Matagal na siyang nagtatrabaho? Doon, baka may alam siyang hindi natin alam. Kinuha ni Maricel ang telepono at tinawagan ang numero ni Clarice. Sumagot ang dalaga sa ikatlong ring, takot ang boses. Hello? Clarice? Si Maricel to.
Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong hanapin si Roberto Braganza, ang anak ni Doña Elena. May impormasyon ka ba? Kahit ano? May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos mahinang nagsalita si Clarice. May isang bagay. Minsan nakita ko ang kusinera si Aling Irene nakausap si Doña Elena. Malapit sila sa isa't isa. Mahigit 20 taon nang nagtatrabaho si Aling Irene doon. Kung may nakakaalam kung paano makausap si Roberto, siya yon. May kontak ka ba niya? Meron. Pero takot siya. Takot na mawalan ng trabaho, takot sa amo. Hindi ko alam kung gugustuhin niyang tumulong. Subukan mo para sa akin, Clarice. Pakiusap, nakasalalay dito ang buhay ni Doña Elena. Ilang oras ang lumipas, tumunog ang telepono ni Maricel. Isang hindi kilalang numero. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay may edad na, pagod. Ang pangalan ko ay Irene. Ikinuwento sa akin ni Clarice ang nangyayari. Matagal na akong nagtatrabaho sa bahay ng mga Braganza. Marami na akong nakita, mga bagay na hindi dapat makita ng sinuman. Aling Irene, kailangan ko pong makausap si Roberto. Nasa ospital po ang nanay niya, kailangan ng agarang operasyon at pinipigilan ni Beatriz ang lahat. Alam ko, ang babaeng yon ay demonyo sa anyong tao. Nang pumasok siya sa bahay na yon, nagbago ang lahat. Mabuting tao si Roberto, pero bulag siya. Minamanipula niya ito sa paraang nakakaawa. Alam niyo po ba kung paano ko siya makakausap? Nag-atubili si Irene. Alam ko, pero delikado. Kung malaman niyang ako ang tumulong, mawawala sa akin ang lahat. May anak ako sa kolehiyo, mga bayarin. Naiintindihan ko po, Aling Irene, pero kayo na lang po ang tanging pag-asa ni Doña Elena. May isa pang katahimikan. Pagkatapos, nagsalita si Irene. May isang kahon sa silid ni Doña Elena. Isang lumang kahon na gawa sa kahoy, nakatago sa likod ng isang peking pader malapit sa aparador. Sa loob ng kahon na yon ay may maliit na safe. Ang password ay kaarawan ni Roberto, 03-11-73. Sa loob ng safe may mga mahahalagang dokumento at isang papel na may personal na numero niya. Ang totoong numero na ginagamit lang niya para sa mga emergency. Itinago iyon ni Doña Elena bago siya ikulong sa silid. Paano po ako makakapasok sa bahay? Pinalayas nila ako. Pwede akong tumulong. Bukas ng hapon, pupunta ang senyora sa isang charity event. Lagi siyang pumupunta. Yun lang ang pagkakataon na mas walang tao sa bahay. Iiwan kong hindi nakalak ang pinto ng kusina. Pero kailangan mong maging mabilis. Nagro-ronda pa rin ang mga security guard. Nagpasalamat si Maricel na nanginginig ang boses. Kinabukasan, eksaktong 3:00 ng hapon, bumalik sila ni Luis sa Forbes Park. Ang puso ni Maricel ay sobrang lakas ng kabog na parang lalabas sa kanyang dibdib. Pumasok sila sa pinto ng kusina tulad ng ipinangako ni Irene. Nandoon ang kusinera, naghahanda ng isang bagay sa kalan, ngunit gumawa ng isang tahimik na senyas na nagtuturo sa hagdan. Bilis, babalik siya sa loob ng 2 oras. Tumatakbong umakyat si Maricel, kasunod si Luis. Pumasok sila sa silid ni Elena na ngayon ay walang laman at mas malungkot pa nang wala ang presensya ng matanda. Dumiretso si Maricel sa aparador, hinahanap ang peking pader. Inabot ng ilang minuto bago niya ito mahanap. Ito ay isang panel ng kahoy na gumagalaw kapag pinindot sa tamang sulok. Sa likod nito, nakabaon sa pader, ay isang maliit na inukit na kahon na gawa sa kahoy. Maingat itong hinila ni Maricel at binuksan. Sa loob, isang digital safe. Tinipan niya ang password na ibinigay ni Irene. Nag-beep ang safe at bumukas. Nasa loob ang isang kayamanan ng mga katotohanan. Mga lumang sulat, orihinal na mga dokumento ng pamilya, mga kopya ng testamento, mga naninilaw na litrato, at higit sa lahat, isang puting sobre na may nanginginig na sulat kamay ni Elena. Para sa aking anak na si Roberto, kung sakaling may mangyari sa akin. Binuksan ni Maricel ang sobre. Sa loob, 2 sulat kamay na pahina kung saan inilarawan ni Elena ang lahat. Ang mga pang-aabuso, ang pagmamanipula, ang mga banta, ang mga pagbabago sa gamot, at sa dulo, isang numero ng telepono na may country code ng Europa. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay, at idinayal ang numero. Nagring ng 1 beses, 2 beses, 3, pagkatapos isang boses ng lalaki, pagod, ang sumagot sa Tagalog na may bahagyang banyagang accent. Hello? Huminga ng malalim si Maricel. Ginoong Roberto Braganza? Oo, sino to? Ang pangalan ko po ay Maricel Reyes. Inalagaan ko po ang nanay ninyo. Ginoo, kailangan niyo pong malaman ang isang napakaseryosong bagay. Nasa ospital po ang nanay ninyo, nasa malubhang kalagayan at pinipigilan ng asawa ninyo na makatanggap siya ng kinakailangang paggamot. May katahimikan sa kabilang linya. Ano?
Anong ibig mong sabihin? Nakausap ko ang nanay ko kahapon. Sabi niya ayos lang siya, pagod lang. Hindi po ang nanay ninyo ang sumagot, Ginoong Roberto. Ang asawa niyo po, ginagamit niya ang cellphone ni Doña Elena, nagpapanggap na siya para linlangin kayo tungkol sa tunay niyang kalagayan. Kalokohan yan? Sino ka para gumawa ng ganyang akusasyon? Naramdaman ni Maricel ang pagigting ng pangangailangan. Ginoo, may mga ebidensya po ako, mga audio, dokumento, ang tala-arawan ng nanay ninyo, lahat, dinodroga po ng asawa ninyo si Doña Elena, ikinukulong siya, pinaplano siyang ipa-interdict para makuha ang kontrol sa yaman ng pamilya. Kailangan niyo pong bumalik sa Pilipinas. Ngayon na, nag-alinlangan ang boses ni Roberto. Ebidensya? Anong klaseng ebidensya? Nagsimulang ilarawan ni Maricel ang lahat ng mabilis. Ang mga audio mula sa pendrive, ang mga pag-uusap sa pagitan ni Beatrice at ng doktor, ang mga peking dokumento, ang nakatagong kahon, ang kahabag-habag na kalagayan ni Elena nang dalhin sa ospital. Nagsalita siya ng walang tigil na may desperasyon, alam na iyon na ang tanging pagkakataon. Nanahimik si Roberto ng mahabang segundo. Naririnig ni Maricel ang mabigat niyang paghinga, ang pagproseso ng gulat. Sa wakas, nagsalita siya, basag ang boses. Nasa ospital ba talaga ang nanay ko? Opo, Ginoo, St. Luke's Medical Center, at kailangan niya ng agarang operasyon. Ngunit ang asawa ninyo, bilang legal na tagapangalaga, ay tumatangging magbigay ng pahintulot. Lalala po si Doña Elena kung walang gagawin. Diyos ko, nagtiwala ako sa kanya. Lubos na nagtiwala, paano ako naging ganito, kabulag? Wala po kayong paraan para malaman, napakatalino niya, masyadong mapanuri, huminga ng malalim si Roberto. Babalik ako, sasakay ako sa unang flight, pero kailangan ko ng mga ebidensyang yan, lahat. Pwede mo bang ipadala sa akin? Opo, ipapadala ko po lahat ngayon din sa email. At Maricel, isa pa, hindi ako pwedeng bumalik bilang si Roberto. Kung malaman niyang nasa Pilipinas ako, sisirain niya ang lahat, itatago ang mga ebidensya, babantayin ang mga testigo, kailangan kong dumating ng hindi napapansin, kailangan kong makita ng sarili kong mga mata kung ano ang nangyayari sa bahay ko. Agad na naintindihan ni Maricel. May ideya po ba kayo kung paano? Meron. May kontrata ang kumpanya sa isang service provider para sa electrical maintenance. Pumapasok at lumalabas sila sa bahay ng madalas. Hindi man lang tinitingnan ni Beatrice ang mga empleyadong yon. Itinuturing niya silang hindi nakikita. Magpapanggap akong isa sa kanila. Naramdaman ni Maricel ang isang sinag ng pag-asa. Maaaring gumana yan. Aayusin ko ang lahat mula dito. Siguro aabutin ng 2 araw bago ako makarating. Samantala, kailangan kong bantayan mo ang ospital. Huwag mong hayaang may gawin sila sa nanay ko. Mag-aayos ako ng isang court order para pansamantalang kunin ang legal na responsibilidad sa kanya. May mga abogado akong kayang gawin, yan ang mabilis. Makakaasa po kayo, babantayan ko siya. At Maricel, salamat sa hindi pagsuko sa nanay ko kahit mas madaling balewalain na lang. Ibinaba ni Maricel ang telepono na may luha sa mga mata. Sa tabi niya, nakangiti si Luis. Nagawa natin, ate. Nagawa natin. Umalis sila sa mansyon sa parehong paraan ng kanilang pagpasok, mabilis at tahimik. Hinihintay sila ni Irene sa kusina. Nagawa niyo? Opo, pabalik na siya at gagawin niya ang hustisya. Ipinikit ni Irene ang kanyang mga mata at bumulong ng isang tahimik na panalangin. Salamat sa Diyos, kailangang pagbayaran ng babaeng yon ang ginawa niya. Ang sumunod na 2 araw ay isang roller coaster ng emosyon. Halos tumira na si Maricel sa ospital, natutulog sa hindi komportabling mga upuan, kumakain ng kung anong mabibili sa mga vending machine, ngunit laging nakabantay kay Elena. Ang matanda ay nananatiling sedated, ngunit sinabi ng mga doktor na maganda ang kanyang tugon sa paunang paggamot. Ngunit ang operasyon hindi na maaaring maghintay pa. 2 beses na lumitaw si Beatrice sa ospital. Sa una, sinubukan niyang kumbinsihin ang mga doktor na ilipat si Elena sa isang pribadong klinika kung saan mas may kontrol siya. Ang mga doktor na binigyan ng babala ni Maricel at dahil sa mga inkonsistensya sa kaso ay tumanggi. Sa pangalawang pagkakataon, sinubukan ni Beatrice na direktang harapin si Maricel. Patuloy kang nakikialam sa hindi mo dapat pakialaman. Magtatapos ito ng masama para sa iyo. Tiningnan siya ni Maricel ng walang takot. Ang tanging magtatapos ng masama ay para sa sinumang nanakit sa isang walang kalaban-laban na matanda. Ngumiti si Beatrice, isang malamig na ngiti. Wala kang ideya kung sino ang kinakalaban mo, pero ako, meron. At malapit na, maraming tao na rin ang makakaalam. Umalis si Beatrice na galit ang mga takong ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Alam ni Maricel na ginising niya ang halimaw, ngunit wala siyang pakialam. Paparating na si Roberto at kasama niya
Darating ang katotohanan. Sa ikatlong araw sa umaga, nakatanggap si Maricel ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nakarating na ako, papunta na ako sa bahay ngayon, manatiling nakikipag-ugnayan, si Roberto iyon. Inilarawan ni Maricel ang eksena. Isang mayaman at makapangyarihang lalaki, nakasuot ng uniforme ng elektrisyan, helmet, peking balbas, naglilibot sa sarili niyang bahay nang hindi nakikilala ng kanyang asawa. Mayroon itong bahid ng dula, ngunit mayroon ding poetikong hustisya. Pumasok si Roberto sa mansyon bilang si Luis, isang elektrisyan mula sa Electroserve, isang kumpanyang tunay na nagbibigay serbisyo sa tirahan. Nasa sala, si Beatrice, kausap sa telepono, tinatalakay ang isang bagay sa isang tao tungkol sa mga kaso sa korte. Halos hindi siya nito tiningnan nang pumasok siya. Magandang umaga po ma'am, nandito po ako para tingnan ang kuryente. Sa ikalawang palapag may mga ulat po ng pagbabago-bago. Gumawa si Beatrice ng isang walang ingat na kilos gamit ang kanyang kamay nang hindi man lang inaangat ang tingin mula sa cellphone. Gawin mo ang dapat mong gawin at umalis ka na dito. Umakyat si Roberto sa hagdan, bumibilis ang tibok ng puso. Bawat silid sa bahay na iyon ay pamilyar, ngunit kasabay nito, lahat ay tila iba. Mayroong isang kalamigan, isang pakiramdam ng pang-aapi na hindi niya napansin noon. Nakarating siya sa silid ng kanyang ina at naramdaman ang paninikip ng dibdib. Walang laman na ngayon ang silid, ngunit naroon pa rin ang mga senyales. Ang kama na walang malinis na sapin, ang amoy ng amag, ang mabibigat na kurtina na humaharang sa liwanag, ang kahon ng mga gamot sa ibabaw ng side table. Kinuha niya ang kahon at kinuhanan ng litrato ang mga etiketa. Pagkatapos, binuksan niya ang mga drawer at natagpuan ang mga reseta ng doktor. Kinuhanan niya ng litrato ang lahat. Bumaba siyang muli at gamit ang cellphone na nakatago sa kanyang kamay nagsimulang mag-record. Naglibot siya sa bahay, nagkukunwaring tinitingnan ang mga saksakan at mga circuit breaker, ngunit sa katotohanan ay kumukuha ng mga pag-uusap. Muling kausap ni Beatrice sa telepono, sa pagkakataong ito ay tila si Dr. Mauricio Ledesma. Oo, alam kong nasa ospital siya, pero hindi ako papayag sa anumang operasyon. Habang mas matagal siyang nananatiling mahina, mas mabuti para sa atin. Oo, halos handa na ang proseso ng interdiction. Pirma na lang ng hukom ang kulang. Kapag lumabas yun, lahat ay mapupunta sa pangalan ko, matatanggap mo ang iyong bahagi, huwag kang mag-alala. Naramdaman ni Roberto na umakyat ang apdoo sa kanyang lalamunan. Totoo nga, lahat ng sinabi ni Maricel ay totoo. Nagpatuloy siyang mag-record, 2 pang tawag ang ginawa ni Beatrice. Sa una, nakikipagtalo siya sa isang tao tungkol sa pagbabayad sa isang dating empleyado para manahimik. Sa pangalawa, banayad niyang binantaan ang isang taong tila isang testigo. Umalis si Roberto sa bahay, 2 oras ang lumipas, puno ng mga recording, litrato at ebidensya ang kanyang cellphone. Dumiretso siya sa opisina ng kanyang mga abogado sa sentro ng Maynila. Inilagay niya ang lahat sa mesa at sinabi, gusto kong malayo ang babaeng yan sa nanay ko, gusto ko siyang kasuhan, gusto ko ng hustisya. Mabilis na kumilos ang mga abogado. Sa loob ng 48 oras, mayroon silang isang court injunction na nag-aalis kay Beatrice bilang legal na tagapangalaga ni Elena at naglilipat ng lahat ng kapangyarihan kay Roberto. Mayroon din silang formal na reklamo laban sa kanya at kay Dr. Mauricio Ledesma para sa pang-aabuso, illegal detention, pamemeke ng dokumento at pagnanakaw. Personal na pumunta si Roberto sa ospital para pahintulutan ang operasyon. Nandoon si Maricel sa tabi ng kama ni Elena. Nang pumasok, siya, agad niya itong nakilala kahit walang disguise. Matangkad siya, may parehong mabait na mata ng kanyang ina, ngunit ngayon ay pula at namamaga. Maricel, sa wakas ay nakilala na kita ng personal. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Hindi po kailangang magpasalamat. Ginawa ko lang po ang dapat gawin ng sino man. Pero isinugal mo ang lahat. Ang iyong kaligtasan, ang iyong trabaho, lahat. Para sa isang taong hindi mo man lang kilala. Tumingin si Maricel kay Elena, natulog pa rin. Kilala ko ang paghihirap niya at hindi ko po kayang baliwalain. Hinawakan ni Roberto ang kamay ng kanyang ina at umiyak. Umupo siya sa tabi ng kama at nanatili doon, tahimik, sa loob ng mahabang minuto. Pagkatapos lumingon siya kay Maricel. Bukas ng umaga ang operasyon, kumpiyansa ang mga doktor, gagaling siya. Salamat sa Diyos. At tungkol kay Beatrice, tatawagin ko siya para sa isang pulong, sa opisina sa bahay. Gusto ko siyang harapin ng personal. Gusto kong malaman niya na alam ko ang lahat. At gusto kong pagbayaran niya ang bawat segundo ng paghihirap na idinulot niya sa nanay ko.
Tumango si Maricel. Oras na para lumabas ang katotohanan, oras na para makamit ang hustisya. Kinabukasan, dinala si Elena para sa operasyon. Magkasamang naghintay sina Maricel at Roberto sa waiting room, umiinom ng hindi masarap na kape mula sa makina, nag-uusap tungkol sa buhay, sa mga pagpili, sa mga pagsisisi. Ikinuwento ni Roberto kung paano niya nakilala si Beatrice sa isang business event, kung paano siya naakit sa kanyang kagandahan at talino, kung paano hindi siya kailanman naghinala sa mga tunay na intensyon nito. Napaka-convincing niya, napaka-perpekto, at mag-isa ako noon pagod sa sobrang trabaho. Sinubukan akong bigyan ng babala ng nanay ko sa simula, alam mo ba? Pero ayaw kong makinig. Akala ko selos lang ng isang ina, takot na mawala ang anak. Gaano ako nagkamali? Hindi niyo po malalaman, ang mga taong tulad niya ay eksperto sa panlilinlang. Pero dapat mas nagbigay pansin ako, dapat mas madalas akong bumisita, tumawag, naghinala nang magsimulang laging mukhang pagod ang nanay ko sa mga video call. Inilagay ni Maricel ang kanyang kamay sa balikat nito. Ang mahalaga ay nandito na po kayo ngayon at gagawin ninyo ang tama. Tumagal ng 4 na oras ang operasyon. Nang sa wakas ay lumabas ang doktor, nakangiti ito. Naging maayos ang lahat. Naayos namin ang bara. Kakailanganin niya ng intensive care sa loob ng ilang araw, ngunit napakaganda ng prognosis. Niyakap ni Roberto si Maricel, gumaan ang loob. Si Luis, nakararating lang, ay nagdiwang din. Ngayon, oras na para makipag-ayos kay Beatrice. Itinakda ni Roberto ang pulong kinabukasan 10:00 ng umaga sa opisina ng mansyon. Sinabi lang niyang kailangan nilang pag-usapan ang mga agarang usaping pinansyal. Dumating si Beatrice ng nasa oras, elegante gaya ng dati, ngunit may bahagyang tensyonadong ekspresyon. Alam niyang may mali, ngunit hindi niya inaasahan ang lawak ng sakuna na malapit nang bumagsak sa kanya. Nakaupo si Roberto sa likod ng mesa, seryoso. Sa tabi niya, 2 abogado at isang sheriff. Sa ibabaw ng mesa, mga tumpok ng dokumento, isang bukas na laptop at isang recorder. Pumasok si Beatrice at huminto, ang mga mata ay tumatakbo sa paligid ng silid. Ano to, Roberto? Akala ko nasa Europa ka pa. Bumalik ako 3 araw na ang nakalipas at marami akong natuklasang interesante. Ang tono ng kanyang boses ay matalas, kontrolado. Dahan-dahang umupo si Beatrice, sinusubukang panatilihin ang kanyang composure. Tungkol saan ang sinasabi mo? Binuksan ni Roberto ang laptop at ipinihit ang screen sa kanya. Nagsimula siyang i-play ang mga audio mula sa pendrive. Ang mga pag-uusap sa doktor, ang mga talakayan tungkol sa dosis, ang mga banta sa mga empleyado, namutla si Beatrice. Saan mo nakuha yan? Mula sa isang taong mas nagmamalasakit sa nanay ko kaysa sa sarili niyang manugang. Isang taong nagkaroon ng lakas ng loob na isugal ang lahat para gawin ang tama. Pagkatapos ay ipinakita niya ang mga litrato ng mga peking dokumento, ang mga recording na siya mismo ang gumawa sa bahay, ang mga binagong reseta ng doktor. Inilagay niya ang lahat sa harap niya isa-isa tulad ng mga baraha sa isang laro ng poker kung saan siya ang may panalong kamay. Sinubukan ni Beatrice na ipagtanggol ang sarili, sinubukang sabihin na lahat ay hindi pagkakaunawaan, na inaalagaan lang niya ang kanyang biyenan, na nagsisinungaling ang mga empleyado. Ngunit hindi nagbigay ng puwang si Roberto. Ikinulong mo ang nanay ko, dinroga, inilayo sa lahat. Sinasagot mo ang mga mensahe ko na nagpapanggap na siya. Binalak mong ipa-interdict siya para nakawin ang kanya at halos dalhin mo siya sa kamatayan. Tumayo si Beatrice, galit na galit. Wala kang mapapatunayan dyan. Meron, at napatunayan ko na. May isang court injunction na nag-aalis sa iyo sa anumang desisyon tungkol sa nanay ko. May isang kasong kriminal na isinasampa laban sa iyo para sa pang-aabuso, illegal detention at pandaraya. At mayroon ding proseso ng diborsyo na isinasampa ngayon din. Nagbago ang mukha ni Beatrice, isang halo ng galit, takot at desperasyon. Hindi mo gagawin yan. Nagawa ko na. Inabot sa kanya ng mga abogado ang mga dokumento. Mga abiso mula sa korte, mga hiling ng pag-alis, mga papeles ng diborsyo, lahat ay opisyal, may selyo, may pirma. Sinubukan ni Beatrice na mga tuwiran, sinubukang magbanta ngunit napagtanto niyang wala na siyang kawala. Tumayo siya, kinuha ang mga dokumento at lumabas ng silid ng walang sinasabi. Ang mga takong ay umalingaw-ngaw sa pasilyo na parang mga putok ng baril. Nanatili doon si Roberto, nakaupo, humihinga ng malalim. Nanginginig siya, hindi sa takot, kundi sa pinipigilang galit. Inabot ng ilang minuto bago siya makabawi. Inilagay ng isa sa mga abogado ang kamay sa kanyang balikat. Ginawa mo ang tama. Sana nga, sana makabawi ang nanay ko sa lahat ng ito.
Makakabawi siya at magkakaroon siya sa iyo sa tabi niya sa pagkakataong ito. Noong hapong iyon, pumunta si Roberto sa ospital. Gising na si Elena, mahina pa rin ngunit may malay nang makita niyang pumasok ang kanyang anak sa silid na puno ng luha ang kanyang mga mata. "Anak ko, bumalik ka." Lumuhod si Roberto sa tabi ng kama, hinawakan ang kanyang kamay at umiyak. "Patawarin mo ako, Nay, patawarin mo ako sa hindi pagpansin, sa hindi pagiging nandito, sa pagpayag na gawin nila ito sa inyo." Hinaplos ni Elena ang kanyang mukha. "Hindi mo alam, anak ko, napakatalino niya, pero ngayon nandito ka na at ayos na ang lahat." Pinapanood ni Maricel mula sa pinto, tahimik, naiiyak. Nasa tabi niya si Luis, basa rin ang mga mata. Lumingon si Roberto sa kanya. "Maricel, halika dito." Lumapit siya, mahiyain. "Ikinuwento sa akin ng nanay ko ang lahat. Ikinuwento niya kung paano mo siya inalagaan, kung paano mo isinugal ang lahat, kung paano ka hindi sumuko kahit na pinalayas ka at binantaan. Wala akong masabi para magpasalamat. Ginawa ko lang po ang tama." Hinawakan ni Elena ang kamay ni Maricel. "Iniligtas mo ako, anak. Binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon na mabuhay. At dahil diyan, gusto kitang alukin ng isang bagay. Gusto kong ikaw ang maging opisyal na kasama ng nanay ko. May disenteng sahod, tirahan, lahat. Pwede kayong lumipat ng kapatid mo sa mansyon. Karapat dapat kayo sa mas magandang buhay." Tumingin si Maricel kay Luis na nakangiti. Tumingin kay Elena na tumatango, tumingin kay Roberto na pinagmamasdan siya ng may taus-pusong pasasalamat. "Tinatanggap ko po." At sa ganoong paraan, sa silid ng ospital na yon, sa gitna ng mga luha at ngiti, nagsimula ang isang bagong kwento. Isang kwento ng mga panibagong simula, ng hustisya, ng mabubuting tao na hindi sumusuko kahit na tila nawawala na ang lahat. Isang kwento ng pag-ibig, hindi pa romantiko, ngunit pag-ibig para sa sangkatauhan, para sa habag, para sa katapangan na gawin ang tama kahit na mahirap. At si Maricel, ang kasambahay na nabuhay sa pagsasakripisyo para sa iba, sa wakas ay nakahanap ng isang lugar kung saan siya ay pinahahalagahan, iginagalang at minamahal. Isang lugar kung saan maaari na rin niyang alagaan sa wakas ang kanyang sarili. Ang mga sumunod na buwan ay puno ng malalim na pagbabago. Ang mansyon sa Forbes Park na dati humihinga ng pang-aapi at kalamigan ay nagsimulang magkabuhay muli. Ang mabibigat na kurtina ay pinalitan ng magagaang tela na nagpapapasok sa sikat ng araw sa mga silid. Ang mga bintana ay nananatiling bukas, nagdadala ng sariwang hangin at awit ng mga ibon mula sa hardin. Si Elena na matagal na nakakulong sa madilim na silid na iyon ay naglalakad na ngayon sa mga pasilyo na may mabagal ngunit matatag na mga hakbang na nakasandal minsan kay Maricel, minsan kay Roberto. Lumipat sina Maricel at Luis sa mansyon isang hapon ng Agosto. Kakaunti lang ang dinala nilang gamit, tanging ang mga mahahalagang bagay na naipon sa mga tao ng simpleng pamumuhay. Nakatanggap si Maricel ng isang maluwag na silid sa ikalawang palapag, malapit sa silid ni Elena, na may komportabling kama, isang lumang aparador na gawa sa matibay na kahoy at isang bintana na nakaharap sa hardin. Si Luis ay nanatili sa isa pang silid sa parehong pasilyo, mas maliit ngunit komportable, na may isang mesa kung saan siya maaaring mag-aral. Nag-enroll siya sa isang technical course sa mekanika na hinikayat ni Roberto na gustong tulungan ang binata na bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. Ang routine sa bahay ay ganap na nagbago. Si Irene, ang kusinera na isinugal ang lahat para tumulong, ay na-promote bilang mayordoma na may dagdag sahod at ganap na autonomiya para kumuha at mamahala sa mga kasambahay. Pumili siya ng mga taong mapagkakatiwalaan, mga profesional na may dignidad sa kanilang trabaho at gumagalang sa kanilang mga amo, ngunit iginagalang din nila. Araw-araw ay bumubuti si Elena. Naging matagumpay ang operasyon at sa tamang pag-aalaga, balanseng pagkain at higit sa lahat, nang walang sobrang gamot na nagpapanatili sa kanya na tulog, bumalik siya sa pagiging malakas at matalinong babae na siya dati. Sinusubaybayan ni Maricel ang bawat hakbang ng paggaling na ito, tumutulong sa mga ehersisyo na inirekomenda ng mga physiotherapist, nakikipag-usap ng maraming oras tungkol sa buhay, sa mga pangarap, sa nakaraan at sa hinaharap. Nagkaroon sila ng malalim na ugnayan
Nakikita ni Elena kay Maricel ang anak na babae na hindi niya kailanman nagkaroon at nakikita ni Maricel kay Elena ang maternal figure na nawala sa kanya ng napakabata. Ginugugol nila ang mga hapon sa hardin, nakaupo sa ilalim ng lilim ng 100 taong gulang na puno ng mangga, umiinom ng tsaa at nagbabahagi ng mga kwento. Ikinukwento ni Elena ang kanyang kabataan kung paano niya nakilala ang kanyang asawa na 10 taon nang pumanaw, kung paano nila binuo ang yaman na iyon sa tapat na pagtatrabaho at dedikasyon. Si Maricel naman nagsasalita tungkol sa kanyang simpleng pagkabata, sa mga magulang na maagang pumanaw, sa mga sakripisyong ginawa niya para kay Luis. Napakalaki ng puso mo, Maricel, masyadong malaki para sa mundong ito na minsan ay napakalupit. Ngumiti si Maricel, hinahalo ang asukal sa tsaa. Natutunan ko po na kailangan nating gumawa ng mabuti, Doña Elena. Kahit para lang sa isang tao, may pagkakaiba po iyon. Ginawa nito ang lahat ng pagkakaiba sa buhay ko, anak ko. Binigyan mo ako ng pag-asa nung wala na ako. Pinapanood ni Roberto ang mga pag-uusap na ito mula sa malayo, madalas mula sa bintana ng kanyang opisina. May isang bagay kay Maricel na lubos na nakakaantig sa kanya. Hindi lamang ito ang pasasalamat sa pagligtas sa kanyang ina, bagaman napakalaki nito. Ito ang paraan kung paano siya tunay na nagmamalasakit sa mga tao, kung paano niya tinatrato si Elena ng may pagmamahal at pasensya, kung paano niya hinihikayat si Luis na mag-aral at mangarap, kung paano siya nakikipag-usap kay Irene at sa iba pang mga empleyado na parang mga kaibigan. May sariling liwanag si Maricel, isang kabutihan na hindi peke o may interes. Ito ay totoo, dalisay, bihira. Nagsimula siyang maghanap ng mga dahilan para mapalapit sa kanya. Nagtatanong siya tungkol sa kalusugan ni Elena, kung kumusta ang araw, kung may kailangan sila. Sa simula, formal na sumasagot si Maricel, pinapanatili ang magalang na distansya sa pagitan ng amo at empleyado, ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga pag-uusap ay naging mas natural, mas mahaba, mas personal. Isang gabi ng Setyembre, huli nang umuwi si Roberto, pagod sa walang katapusang mga pulong. Nakita niya si Maricel sa kusina, naghahanda ng chamomile tea. Pinatulog na niya si Elena at hindi makatulog. Gising ka pa? Lagpas na ng hating gabi. Nagulat si Maricel, mabilis na lumingon. Ginoong Roberto, hindi ko po inaasahan na darating kayo ng ganito ka-late. Gusto niyo po ng tsaa? Kakatimpla ko lang. Gusto ko at pakiusap, Roberto na lang ang itawag mo sa akin. Ang Ginoo na yan ay nagpaparamdam sa akin na matanda na ako. Ngumiti siya, kumukuha ng isa pang tasa. Sige po, Roberto. Umupo sila sa mesa sa kusina, sa ilalim ng malambot na ilaw ng nakasabit na lampara. Tahimik ang bahay, tanging ang tiktak ng orasan sa dingding at ang malayong tunog ng mga sasakyan sa abenida. Kumusta ang araw? Ayos lang ba ang nanay ko? Mabuti po siya. Ngayon ay naglakad siya hanggang sa gate ng hardin nang walang tulong. Nakakatuwang makita ang saya sa kanyang mukha. Ngumiti si Roberto, hinahalo ang tsa, malaki ang ipinagbago niya, bumalik na siya sa dati dahil sa iyo. Salamat sa Diyos at sa mga doktor din po. Hindi, Maricel, dahil sa iyo, hindi mo kailangang gawin ang anuman. Pwede mo sanang tanggapin lang ang pera, gawin ang iyong trabaho at umalis. Ngunit pinili mong magmalasakit. Pinili mong isugal ang lahat. Ibinaba ni Maricel ang kanyang mga mata. Hindi ko po kayang mabuhay kung binaliwala ko ang kanyang paghihirap. At yun ang dahilan kung bakit ka espesyal. Mayroon kang isang bagay na nawala na sa maraming tao, tunay na empatiya. Nagkaroon ng komportabling katahimikan. Pinagmamasdan siya ni Roberto, napapansin sa unang pagkakataon ang mga detalye ng kanyang mukha. Ang tapat na mga matang kulay kape, ang mga kamay na may kalyo sa trabaho, ang payapang ekspresyon. May kagandahan doon, hindi ang artipisyal at kalkuladong kagandahan ni Beatrice, kundi isang bagay na tunay, natural. Maricel, pwede ba kitang tanungin ng personal? Itinaas niya ang kanyang mga mata. Sige po. Hindi mo ba naisip na gumawa ng ibang bagay, mag-aral, magkaroon ng ibang karera? Bumuntong hininga si Maricel. Naisip ko po, lagi kong naiisip. Pero pagkatapos mawala ng mga magulang ko, kailangan kong akuin ang mga responsibilidad. Masyadong maliit si Luis at kailangan ng isang taong magtrabaho. Huminto ako sa high school, nagsimulang maglinis at ganun na. Hindi ko pinagsisisihan dahil inalagaan ko ang kapatid ko. Pero minsan, naiisip ko kung ano sana ang nangyari. Hindi pa huli, alam mo, bata ka pa. Pwede kang bumalik sa pag-aaral, gawin ang gusto mo. Siguro isang araw. Sa ngayon, masaya ako dito. Inaalagaan si Doña Elena, nakikita ang paglaki ng kapatid ko. Higit pa ito sa inaasahan ko sa buhay. Naramdaman ni Roberto ang isang alon ng emosyon.
Napakalaki ng dignidad ng babaeng ito, napakalakas ng tahimik na lakas. Marami na siyang nakilalang tao sa kanyang buhay, mga taong mayaman, makapangyarihan, maimpluwensya, ngunit iilan lamang ang may yaman ng karakter na taglay ni Maricel. Lumipas ang mga linggo at lumalago ang kanilang pagiging malapit. Nagsimulang mas madalas magtanghalian si Roberto sa bahay, umuupo sa mesa kasama si Elena, Maricel at Luis. Masaya ang mga kainan na may mga usapan tungkol sa lahat mula sa politika hanggang sa basketball. Nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakaibigan sina Luis at Roberto kung saan nagbibigay ng payo ang negosyante tungkol sa karera at buhay at nagdadala naman ang binata ng isang sariwa at tapat na pananaw tungkol sa mundo. Pinapanood ni Elena ang lahat na may ngiti sa kanyang mukha. Nakikita niya kung ano ang nangyayari sa pagitan ng kanyang anak at ni Maricel. Nakikita niya kung paano siya tinitingnan nito, kung paano niya hinahanap ang kanyang kumpanya, kung paano siya ngumingiti kapag pumapasok siya sa silid. At nakikita rin niya kung paano si Maricel, kahit na sinusubukang panatilihin ang kanyang composure, ay nagsisimulang tumugon sa mga damdaming iyon. Ang mga tingin ay tumatagal ng kaunti, ang mga ngiti ay mas madalas, ang mga pag-uusap ay umaabot hanggang gabi. Isang hapon ng Oktubre, tinawag ni Elena si Maricel para sa isang pribadong pag-uusap sa kanyang silid. "Umupo ka dito, anak. Gusto kong kausapin ka tungkol sa isang bagay." Umupo si Maricel sa upuan sa tabi ng kama, nagtataka. "Opo, Doña Elena? Napansin mo na ba na interesado ang anak ko sa iyo?" Naramdaman ni Maricel na mamula ang kanyang mukha. "Doña Elena, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Hindi mo kailangang magpanggap sa akin, mahal. May mga mata ako at may karanasan ako. Nakikita ko kung paano kanya tinitingnan. At nakikita ko rin kung paano mo siya tinitingnan." Ibinaba ni Maricel ang kanyang ulo. "Alam ko pong hindi ito angkop. Amo ko po siya. Nagtatrabaho ako dito. Magiging kakaiba, magiging komplikado. Kalokohan, malaya ang anak ko, malaya ka. At kayo ay dalawang kahangahangang tao na nagre-respetuhan at humahanga sa isa't isa. Bakit ito magiging mali? Dahil galing po ako sa isang ganap na ibang mundo. Isa akong kasambahay, siya ay isang mayamang negosyante. Magsasalita ang mga tao, huhusgahan." Hinawakan ni Elena ang kamay ni Maricel. "Anak ko, natutunan ko sa buhay na ang tunay na pag-ibig ay bihira, napakabihira. At kapag lumitaw ito, kailangan nating hawakan ng mahigpit, anuman ang sabihin ng iba." Ikinasal si Roberto sa isang babaeng mayroon ng lahat sa papel. Kagandahan, edukasyon, antas sa lipunan. At tingnan mo kung ano ang nangyari. Bulok siya sa loob. Ikaw sa kabilang banda ay may isang bagay na hindi nabibili ng pera. Isang mabuting puso. At iyon ang mahalaga. Naramdaman ni Maricel na mamasa ang kanyang mga mata. Pero paano kung hindi magtagumpay? Paano kung hindi ako sapat para sa kanya? Higit ka pa sa sapat at alam niya yon. Natatakot lang siyang takutin ka na isipin mong sinasamantala niya ang kanyang posisyon. Ngunit kilala ko ang anak ko. Tunay siyang humahanga sa iyo. Tunay siyang gumagalang sa iyo. Bigyan mo ng pagkakataon ang inyong sarili, Maricel. Bigyan mo ng pagkakataon ang kaligayahan. Noong gabing iyon, hindi nakatulog si Maricel. Pabalik-balik siya sa kama, iniisip ang mga salita ni Elena, iniisip si Roberto, iniisip ang posibilidad ng isang bagay na tila napaka-imposible. Nasanay na siyang mabuhay para sa iba, na isakripisyo ang sarili niyang mga kagustuhan. Ang ideya ng pagiging masaya, ng pagiging minamahal ay tila halos makasarili. Ngunit kasabay nito, sa unang pagkakataon sa maraming taon, pinayagan niya ang kanyang sarili na mangarap. Pinayagan niyang isipin ang isang ibang kinabukasan. Isang kinabukasan kung saan hindi lamang siya ang tagapag-alaga, ang kapatid, ang empleyado, kundi si Maricel lamang. Isang babaeng may mga pangarap, may mga kagustuhan, may karapatan sa kaligayahan. Si Roberto naman ay pinahihirapan din ng magkasalungat na damdamin. Alam niyang umiibig na siya kay Maricel, ngunit hindi niya alam kung paano lapitan ang usapin. Natatakot siyang saktan siya, na isipin niyang hindi siya angkop, na sirain ang relasyon ng tiwala na kanilang binuo. Si Elena ang gumawa ng hakbang para pag-isahin sila. Isang gabi ng Nobyembre, nagkunwari siyang masama ang pakiramdam at hiniling na manatili sina Roberto at Maricel sa kanya. Nag-usap sila ng maraming oras, silang tatlo, tungkol sa buhay, sa nakaraan, sa mga plano sa hinaharap, at nang sa wakas ay sinabi ni Elena na mas mabuti na ang kanyang pakiramdam at matutulog na siya, sinigurado niyang iwan silang mag-isa sa balkonahe ng silid sa ilalim ng mabituing langit ng Maynila. Nanatili doon sina Roberto at Maricel, tahimik
Pinagmamasdan ang iluminadong lungsod sa malayo. Hanggang sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Roberto. Maricel, pwede ba akong magsabi ng isang bagay? Lumingon siya sa kanya. Sige, alam kong maaaring kakaiba ito at kung gusto mong sabihin sa akin na tumahimik, naiintindihan ko. Pero kailangan kong maging tapat. Ang mga huling buwan na ito ay ang pinakamaganda sa aking buhay. At hindi lang dahil gumagaling ang nanay ko. Dahil nandito ka, nagdala ka ng liwanag sa bahay na ito. Nagdala ka ng saya, init buhay. At hindi ko na maisip ang aking mga araw na wala ka. Naramdaman ni Maricel ang pagbilis ng kanyang puso. Roberto, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi mo kailangang magsabi ng anuman ngayon. Gusto ko lang malaman mo. Gusto kong malaman mo na lubos kitang hinahangaan, na iginagalang kita at nagsisimula na akong makaramdam ng isang bagay na napakalakas para sa iyo. Isang bagay na hindi ko naramdaman ng matagal na panahon. Baka hindi ko pa naramdaman ng totoo. Naramdaman ni Maricel ang pagtulo ng kanyang mga luha. Matagal na niyang itinatago ang sarili niyang mga damdamin, sinusubukang panatilihin ang propesyonal na distansya, kaya't ang marinig iyon ay parehong nakakapalaya at nakakatakot. May nararamdaman din ako, Roberto. Natatakot akong aminin, natatakot akong mali, pero nararamdaman ko. Kapag umuuwi ka, gumaganda ang araw ko. Kapag nag-uusap tayo, nararamdaman kong nakikita ako, naririnig, pinahahalagahan. Pero natatakot ako, natatakot na hindi sapat, natatakot na masyadong malaki ang mga pagkakaiba natin. Lumapit si Roberto at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang tanging pagkakaiba natin ay ang mga nilikha ng ibang tao. Hindi ako nakakakita ng isang kasambahay kapag tinitingnan kita. Nakikita ko ang isang kahangahangang babae, malakas, matapang, mabait. Nakikita ko ang isang taong nagpaparamdam sa akin na gusto kong maging isang mas mabuting tao. At yun lang ang mahalaga sa akin. Tumingin si Maricel sa kanyang mga mata at nakita ang dalisay na katapatan. Nakita niya ang isang lalaking nalinlang, nasaktan, ngunit naniniwala pa rin sa tunay na pag-ibig. Nakita niya ang isang taong nakikita siya sa kung ano talaga siya, hindi sa kung ano ang ginagawa niya. At pagkatapos sa ilalim ng mga bituin ng Maynila, naghalikan sila sa unang pagkakataon. Isang malambot, mahiyain na halik, puno ng emosyon at mga pangako. Isang halik na nagpapatibay hindi lamang ng isang romansa, kundi ng isang pagsasamang batay sa respeto, paghanga at tunay na pag-ibig. Mula sa silid, nakatago sa likod ng kurtina, pinapanood ni Elena na may luha ng saya sa kanyang mga mata. Sa wakas ay nakahanap ang kanyang anak ng isang taong nagmamahal sa kanya sa kung ano siya, hindi sa kung ano ang mayroon siya. At si Maricel, ang dalagang nagligtas sa kanyang buhay, sa wakas ay pinahihintulutan ang kanyang sarili na maging masaya. Ang mga sumunod na buwan ay ng isang tahimik ngunit masayang relasyon. Hindi itinatago ni na Roberto at Maricel ang kanilang relasyon, ngunit hindi rin nila ito ipinapahayag sa lahat. Nagulat si Luis sa simula, ngunit pagkatapos ay lubos na sumuporta. Nakikita niya kung gaano nagbago ang kanyang kapatid, mas magaan, mas nakangiti, mas buhay. Nagdiwang din si Irene at ang iba pang mga empleyado, masaya na makita ang dalawang mabuting tao na nakahanap ng kaligayahan. Dinala ni Roberto si Maricel upang makilala ang Maynila sa paraang hindi niya pa nararanasan. Mga hapunan sa mga eleganteng restauran, mga paglalakad sa Luneta Park sa paglubog ng araw, mga pagbisita sa mga museo at teatro. Ngunit ang mga paboritong sandali nilang dalawa ay ang pinakasimple. Manood ng pelikula sa bahay, maglakad sa hardin na magkahawak kamay, mag-usap hanggang gabi tungkol sa mga pangarap at plano. Hinimok ni Roberto si Maricel na bumalik sa pag-aaral. Binayaran niya ang isang preparatory course para matapos niya ang high school at pagkatapos, in-enroll siya sa isang kolehiyo ng social work. Natuklasan ni Maricel ang isang bokasyon na tulungan ang mga taong mahina at gusto niyang gawing propesyon ang bokasyong ito. Tungkol sa kaso laban kay Beatrice, mabilis na umusad ang mga bagay. Sa lahat ng ebidensyang ipinakita, nahatulan siya sa pang-aabuso, pamemeke ng dokumento at pagnanakaw. Pinarusahan din si Dr. Mauricio Ledesma na walan ng lisensya sa medisina at nahaharap sa kasong kriminal. Sinubukan ni Beatrice na makipag-ayos, sinubukang magbanta ngunit hindi nagtagumpay. Nawala sa kanya ang lahat, ang bahay, ang estado, ang conditional freedom na ipinataw sa kanya. Hindi na siya muling kinausap ni Roberto.
Natapos ang diborsyo ng hindi sila personal na nagkita. Hindi siya nakaramdam ng galit kundi awa. Awa sa isang taong napakarami, ngunit napakawalang laman sa loob na kailangan niyang sirain ang iba para maramdaman ang kapangyarihan. Isang hapon ng Disyembre, halos isang taon matapos unang pumasok si Maricel sa mansyon na iyon, dinala siya ni Roberto pabalik sa hardin ng puno ng mangga kung saan maraming mahahalagang pag-uusap ang naganap. Nandoon si Elena, nakaupo sa kanyang paboritong upuan, nakangiti. Maricel, ang taong ito ay ang pinakakahanga-hanga sa aking buhay. Tinuruan mo ako kung ano ang katapangan, kung ano ang kabutihan, kung ano ang tunay na pag-ibig. At ayaw ko nang magkaroon ng kahit isang araw na wala ka sa tabi ko. Lumuhod siya, naglabas ng isang maliit na kahon ng pelus mula sa kanyang bulsa. Pakasalan mo ako, Maricel, hindi dahil iniligtas mo ang nanay ko, hindi dahil nagpapasalamat ako, kundi dahil ikaw ang taong gusto kong makasama sa pagbuo ng isang buhay. Dahil mahal kita sa paraang hindi ko alam na posible. Tumingin si Maricel sa kahon kay Roberto, kay Elena na umiiyak sa tuwa at naramdaman ang kanyang dibdib na umapaw sa kaligayahan. Oo, papakasalan kita. Lumitaw si Luis mula sa likod ng isang puno, nakangiti at pumapalakpak. Nandun din sina Irene at ang iba pang mga empleyado, nakatago, lahat ay nagdiriwang. May champagne, may musika, may saya. Ang kasal ay itinakda para sa Marso ng sumunod na taon, isang simpleng seremonya sa mga hardin ng mansyon sa ilalim ng puno ng mangga. Tanging malapit na pamilya at tunay na mga kaibigan. Nagsuot si Maricel ng isang simple ngunit eleganteng damit na pinili ni Elena. Si Luis ang best man. Personal na inasikaso ni Irene ang handaan at nang ideklara sila ng nagkasal na mag-asawa, walang tuyong mata sa mga naroroon. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento ni Maricel at Roberto. Dahil sa lahat ng kanilang naranasan, nagpasya silang gamitin ang kanilang karanasan at yaman para tulungan ang ibang tao. Lumikha sila ng isang non-profit na institusyon na nakatuon sa pagprotekta sa mga matatanda na biktima ng kapabayaan at pang-aabuso. Nag-aalok ang organisasyon ng libreng legal na tulong, suporta sa psikolohiya, pangangalagang medikal at higit sa lahat, isang ligtas na espasyo kung saan maaaring marinig at protektahan ang mga taong ito. Naging executive director si Maricel ng institusyon, ginagamit ang lahat ng natutunan niya sa kolehiyo at lahat ng naranasan niya sa praktika. Personal niyang binibisita ang bawat kaso, nakikipag-usap sa bawat matanda, sinisigurado na walang maiiwan. Si Roberto ang nag-aasikaso sa administratibo at pinansyal na bahagi, ginagamit ang kanyang mga koneksyon sa mundo ng negosyo para makakuha ng mga donasyon at pakikipagsosyo. Si Luis, na nagtapos bilang isang mekaniko, ay lumikha ng isang social workshop sa loob ng institusyon, nagtuturo sa mga kabataan na nasa mahirap na sitwasyon ng isang propesyon, binibigyan sila ng parehong pagkakataon na ibinigay sa kanya ni Roberto. Si Elena, kahit na may edad na, ay naging bahagi rin ng proyekto. Nagbibigay siya ng mga panayam sa mga paaralan at mga kaganapan tungkol sa kahalagahan ng pag-aalaga sa mga matatanda, kung paano makilala ang mga senyales ng pang-aabuso, kung paano mag-ulat. Ang kanyang kwento ay nakakaantig sa maraming tao at nagbibigay inspirasyon sa pagbabago. Ang mansyon sa Forbes Park ay naging isang tunay na tahanan. Isang lugar kung saan inaalagaan ang pag-ibig, kung saan ipinagdiriwang ang mga pagkakaiba, kung saan pinahahalagahan ang bawat tao sa kung ano siya, hindi sa kung ano ang mayroon siya. Ang mga pader na dating saksi sa paghihirap ay umaalingaw-ngaw na ngayon ng mga tawa, usapan, musika at si Maricel, ang kasambahay na isang araw ay dumating doon na naghahanap lamang ng sahod para makabayad ng mga utang, ay naglalakad na ngayon sa parehong mga pasilyo bilang may-ari ng bahay, minamahal na asawa, direktor ng isang organisasyon na nagbabago ng mga buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabago, hindi niya kailanman nakalimutan kung saan siya nanggaling. Hindi niya kailanman nawala ang kanyang kababaang loob, ang kanyang empatya, ang kanyang pagnanais na gumawa ng pagkakaiba, dahil alam ni Maricel na ang tunay na yaman ay wala sa mamahaling mga muebles, sa mga kristal na chandelier o sa mga bank account. Nasa mga ugnayan ng tao, sa kakayahang magmalasakit sa kapwa, sa katapangan na gawin ang tama kahit na mahirap. At ang yamang iyon, dala-dala niya sa loob ng kanyang dibdib mula pa noon, bago pa man niya makilala si Roberto, bago pa man siya pumasok sa mansyon na iyon. Ito ang yaman ng isang mabuting puso. At iyon,
Walang sino man ang makakakuha mula sa kanya. 3 taon na ang lumipas mula noong nakakaantig na kasal sa hardin ng mansyon. Nagbago ang buhay ni Maricel sa mga paraang hindi niya kailanman maiisip noong kulay abong umaga ng Hunyo nang una siyang pumasok sa bahay na yon bilang isang pansamantalang empleyado. Ngayon, sa edad na 35 taon, siya si Maricel Reyes Braganza, asawa ni Roberto, Executive Director ng isa sa mga pinakarespetadong institusyon para sa proteksyon ng mga matatanda sa Maynila, isang mag-aaral sa kolehiyo na malapit nang magtapos sa social work. Ngunit higit sa lahat, siya ay isang babaeng sa wakas ay natagpuan ang kanyang lugar sa mundo. Ang institusyong nilikha nila ay lumago ng kahanga-hanga. Ang nagsimula bilang isang pilot project na may maliit na team ay mayroon na ngayong 3 sangay sa iba't ibang rehiyon ng Maynila, mahigit 50 empleyado kabilang ang mga social worker, abogado, psychologist at tagapag-alaga at nakatulong na sa mahigit 1,000 kaso sa mga nakaraang taon. Bawat kwento ay iba, ngunit lahat ay nagbabahagi ng parehong ugat ng paghihirap na naranasan ni Elena. Pag-iisa, pagmamanipula, kapabayaan, pang-aabuso na nakakubli bilang pag-aalaga. Inilaan ni Maricel ang kanyang sarili sa trabaho ng may hindi natitinag na pagnanasa. Personal niyang kilala ang bawat matandang tinutulungan ng institusyon, regular na binibisita ang mga sangay, dumadalo sa mga case meeting, sinusubaybayan ang mga kaso sa korte. May isang bagay sa kanya na nagbibigay ng agarang tiwala. Marahil ito ang kanyang kalmado at mapagkalingang boses, marahil ito ang kanyang tapat na tingin o marahil ito lamang ang katotohanan na tunay siyang nagmamalasakit. Nararamdaman ito ng mga tao. Isa sa mga kwentong pinakatumatak kay Maricel ay ang kay Mang Joaquin, isang lalaking may edad na 82 taon na inireklamo ng isang nag-aalalang kapitbahay. Nakatira siya mag-isa sa isang simpleng bahay sa hilagang bahagi ng Kamaynilaan at ang apo niya na dapat mag-alaga sa kanya ay bihirang magpakita, ngunit hindi nag-aatubiling kunin ang kanyang pensyon buwan-buwan. Nang unang dumating si Maricel sa bahay, natagpuan niya si Mang Joaquin na payat, marumi, ang bahay, walang laman ang ref, nakaupo sa isang lumang upuan na nanonood ng isang TV na walang tunog. Magandang umaga po, Mang Joaquin. Ako po si Maricel. Nandito po ako para makipag-usap sa inyo at tingnan kung may maitutulong ako. Tiningnan siya ng matanda ng may paghihinala. Hindi ko kailangan ng tulong, ayos lang dito. Ngunit alam ni Maricel kung paano kilalanin ang mga senyales. Umupo siya sa tabi niya, walang pagmamadali, at nagsimulang makipag-usap. Nagsalita siya tungkol sa buhay sa Maynila sa basketball. Unti-unti, nagbukas si Mang Joaquin. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang asawa na 5 taon nang pumanaw sa kanyang anak na nakatira sa malayo, sa kanyang apo na nangangakong babalik, ngunit hindi kailanman bumabalik. Nalulungkot po kayo, hindi po ba? Napuno ng luha ang mga mata ng matanda. Sobrang lungkot. Hinawakan ni Maricel ang kanyang kamay. Hindi na po ninyo kailangang mag-isa, aalagaan po namin kayo. At inalagaan nga nila. Nagbigay ang institusyon ng isang tagapag-alaga na bumibisita kay Mang Joaquin 3 beses sa isang linggo. Sinigurong nakakatanggap siya ng sapat na pagkain, inayos ang mga konsultasyon sa doktor, at ang pinakamahalaga, nagsampa ng kaso laban sa apo para sa pagnanakaw at kapabayaan. Nagsimulang dumalo si Mang Joaquin sa isang grupo para sa mga matatanda na pinapanatili ng institusyon kung saan nakahanap siya ng mga kaibigan, naglalaro ng domino, nagkukwento. Ilang buwan ang lumipas nang bisitahin siya muli ni Maricel, isang ganap na ibang tao ang kanyang natagpuan. Tumataba na siya, namumula ang kanyang mukha, kumikinang ang kanyang mga mata. Doña Maricel, iniligtas niyo po ako. Ayaw ko na pong mabuhay noon, alam niyo po ba? Pero ngayon may mga dahilan na ako. May mga kaibigan ako sa grupo, mayroon si Selly na dumadalaw sa akin, mayroon kayo na nagmamalasakit sa akin. Niyakap ni Maricel ang matanda na iiyak. Karapat-dapat po kayong maging masaya, Mang Joaquin. Lahat po tayo. Dumami ang mga kaso tulad ng kay Mang Joaquin. Bawat linggo may mga bagong reklamo na dumarating. Ang ilan ay sa telepono, ang iba ay sa email, marami ang mula sa mga ospital at social worker. Bawat kaso ay tinatrato ng may kaseryosohan, dedikasyon at pagkatao. Ang institusyon ay non-profit, lahat ng nakolektang pondo ay ginagamit para palawakin ang serbisyo, kumuha ng mas maraming profesional at pagbutihin ang istruktura. Parehong sangkot si Roberto, binawasan niya ang kanyang trabaho sa kumpanya ng pamilya para mas makapag-ukol ng
oras sa proyekto, dumadalo siya sa mga strategic meeting, naghahanap ng mga kasosyo sa ibang organisasyon, nakikipag-usap sa mga politiko tungkol sa pangangailangan ng mas mahigpit na batas para protektahan ang mga matatanda. Ngunit ang kanyang paboritong sandali ay kapag sinasamahan niya si Maricel sa mga pagbisita. Ang makita kung paano siya nakikipag-ugnayan sa mga tao, kung paano niya nakukuha ang kanilang tiwala, kung paano niya ginagawang pag-asa ang paghihirap ay lalo pang nagpapaibig sa kanya. Si Elena, na ngayon ay 74 na taong gulang, ay mas aktibo kaysa dati. Matagal bago siya ganap na gumaling, ngunit bumalik na siya sa pagiging masiglang babae na siya dati. Sumasali siya sa mga aktibidad ng institusyon bilang isang voluntaryo, nagbibigay ng mga panayam, bumibisita sa mga matatanda, nag-aalok ng kanyang personal na testimonya bilang patunay na posibleng malampasan kahit ang pinakamahihirap na sitwasyon. Naging simbolo siya ng paglaban at pag-asa. Si Luis, na ngayon ay 26 na taong gulang, ay naging isang responsable at dedikadong lalaki. Ang social workshop na kanyang pinamamahalaan ay nakapagtapos na ng mahigit 100 kabataan sa automotive mechanics. Marami sa kanila ay nakakuha ng trabaho sa magagandang kumpanya. Nagsimula na rin siyang makipag-date kay Clarice, ang dating taga-silbi sa mansyon na tumulong kay Maricel noong mga panahong iyon. Magkasama silang bumubuo ng isang simple ngunit masayang buhay. Ngunit hindi lahat ay puro kasiyahan. Ang trabaho sa institusyon ay nakakapagod sa emosyonal. Maraming gabi na umuuwi si Maricel na pagod, pasan ang bigat ng mga kwentong naririnig niya, ng mga sitwasyong nasasaksihan niya. May mga kaso na maganda ang kinalabasan, ngunit mayroon ding mga huli na kung saan nagawa na ang pinsala, kung saan napakabagal ng hustisya na nagpapatuloy ang paghihirap. Isang partikular na mahirap na gabi matapos matalo sa isang mahalagang kaso sa korte kung saan mananatili ang isang matanda sa pangangalaga ng isang mapang-abusong manugang dahil sa mga butas sa batas, umuwi si Maricel at gumuho. Natagpuan siya ni Roberto na nakaupo sa sahig ng silid, umiiyak, ang ulo ay nasa pagitan ng kanyang mga kamay. Mahal, anong nangyari? Tumingin siya sa kanya na may pulang mga mata. Nabigo ako, Roberto. Yung matanda, si Mang Antonio, magpapatuloy siyang magdusa at hindi ko napigilan. Umupo si Roberto sa tabi niya at niyakap siya. Hindi ka nabigo. Ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya, ang sistema ang nabigo. Pero hindi sapat. Kailangan niya ng tulong ngayon, hindi pagkatapos ng ilang buwan kapag nakaapela na tayo. Maricel, daan-daang tao na ang natulungan mo, daan-daan, hindi mo kayang iligtas ang lahat ng mag-isa. Imposible yan. Ngunit bawat taong nailigtas mo, bawat buhay na binago mo, ay isang tagumpay, isang patunay na sulit na magpatuloy. Isinandal ni Maricel ang kanyang ulo sa balikat nito. Minsan, iniisip ko kung sapat na ba ang ginagawa ko, kung hindi ba dapat mas marami pa. Ginagawa mo ang higit pa sa gagawin ng karamihan at ginagawa mo ito ng may pagmamahal, ng may dedikasyon. Malaki na yon. Nanatili sila doon, magkayakap, sa sahig ng silid, tahimik, hanggang sa kumalma si Maricel. Alam ni Roberto na darating ang mga krisis na ito paminsan-minsan, na malaki ang bigat ng trabaho, ngunit alam din niyang hindi susuko si Maricel. Hindi siya yung tipo na sumusuko. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang makilala ng publiko ang institusyon, mga artikulo sa mga pahayagan, mga ulat sa mga programa sa telebisyon, mga parangal mula sa mga social organization. Madalas na inaanyayahan si Maricel na magbigay ng mga panayam sa mga universidad, mga corporate event, mga kumperensya tungkol sa karapatang pantao. Tinatanggap niya ang ilang imbitasyon, lalo na ang mga nasa paaralan at kolehiyo dahil naniniwala siyang mahalagang magbigay ng inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga propesyonal. Sa isa sa mga panayam na ito, sa isang kolehiyo ng Abogasya sa kanlurang bahagi ng Kamaynilaan, ikinuwento ni Maricel ang kanyang sariling kwento. Nagsalita siya tungkol sa kung paano siya nagsimula bilang isang kasambahay, kung paano niya natagpuan si Doña Elena na nagdurusa sa katahimikan, kung paano niya nagpasya na isugal ang lahat para gawin ang tama. Nagsalita siya tungkol sa mga paghihirap, sa mga takot, sa mga sandaling gusto na niyang sumuko. Ngunit nagsalita rin siya tungkol sa mga tagumpay, sa mga buhay na nabago, sa kagalakan na makita ang isang matanda na muling ngumiti. Sa dulo ng panayam, isang batang estudyante ang nagtaas ng kamay. Paano po kayo nakakahanap ng lakas para magpatuloy kapag napakahirap ng mga kaso? Nag-isip si Maricel sandali bago sumagot. Nakakahanap ako ng lakas sa pag-alala kung bakit ako nagsimula.
Naaalala ko ang mukha ni Doña Elena sa madilim na silid na yon, ang kanyang mga mata na humihingi ng tulong. Naaalala ko ang bawat taong natulungan namin, ang bawat ngiti na naibalik namin. At naaalala ko na kung susuko ako, sino ang mag-aalaga sa mga taong ito? Kailangang mayroong isang tao doon. At kung hindi ako, sino? Pumalakpak ang buong silid. Maraming estudyante ang lumapit pagkatapos, interesado na mag-intern sa institusyon, na mag-ambag sa anumang paraan. Umalis si Maricel doon na may panibagong lakas. Naaalala na ang kanyang trabaho ay may epekto hindi lamang sa mga matatanda na direktang tinutulungan niya, kundi pati na rin sa lipunan sa kabuuan, nagbibigay inspirasyon sa ibang tao na magmalasakit na kumilos. Sa bahay, ang dinamika ay naging isang mapagmahal at balanseng routine. Laging sabay na naghahapunan sina Maricel at Roberto hanggat maaari, nag-uusap tungkol sa kanilang araw, nagbabahagi ng mga alalahanin at kagalakan. Madalas na sumasama sa kanila si Elena, nagdadala ng mga kwento mula sa grupo ng mga voluntaryo o mga komento tungkol sa isang teleserye na kanyang pinapanood. Dumarating si Luis tuwing katapusan ng linggo kasama si Clarice at napupuno ng tawanan at masiglang usapan ng bahay. Sa isa sa mga pagtitipon na ito sa katapusan ng linggo, sa isang maaraw na linggo ng Setyembre, nag-anunsyo si Maricel na magbabago muli ng lahat. Mga kasama, may bago akong ibabahagi. Lahat ay tumingin sa kanya, nagtataka. Hinawakan ni Roberto ang kanyang kamay, nararamdaman na may mahalagang mangyayari. Buntis ako? Tumagal lamang ng isang segundo ang katahimikan bago sumabog sa pagdiriwang ang bahay. Nagsimulang umiyak sa tuwa si Elena. Mahigpit na niyakap si Maricel. Itinaas ni Luis ang kanyang kamao sa tagumpay. Binati ni Clarice ng may emosyon at si Roberto ay nawala ng salita sa loob ng mahabang segundo. Nakatingin lamang sa kanyang asawa na may ekspresyon ng purong kaligayahan. Mahal, totoo ba? Magkakaroon tayo ng anak? Ngumiti si Maricel, may luha sa mga mata. Oo, magkakaroon tayo ng anak. Niyakap siya ni Roberto, binuhat siya mula sa sahig at pinaikot. Mahal, na mahal kita. Sobra, wala kang ideya kung gaano ako kasaya ngayon. Ang mga sumunod na buwan ay puno ng matinding paghahanda. Inayos ng may pagmamahal ang silid ng sanggol kung saan pinili ni Maricel ang bawat detalye. Ipinilit ni Elena na irigalo ang kuna na ginamit ni Roberto noong sanggol pa, isang magandang antigong gawa sa barnisadong kahoy. Nagalok sina Luis at Clarice na maging ninong at ninang. Pinaplano na ni Irene ang baby shower, nagpatuloy sa pagtatrabaho si Maricel sa institusyon sa halos buong pagbubuntis, binawasan lamang ang bilis sa huling 2 buwan. Ayaw niyang ganap na lumayo, ngunit ipinilit ni na Roberto at Elena na kailangan niyang magpahinga, alagaan ang kanyang sarili at ang sanggol. Sa simula ng Abril, sa isang tahimik na umaga, nagsimulang maglabor si Maricel. Isinugod siya ni Roberto sa ospital, kinakabahan, sabik, ngunit napakasaya rin. Sumunod din agad sina Elena, Luis at Clarice. Tumagal ng 6 na oras ang panganganak, mahaba, matindi, ngunit sa huli, nang marinig ni Maricel ang unang iyak ng sanggol, lahat ay sulit. Isang lalaki, malusog, may mamula-mulang pisngi at nakakuyom na mga kamao. Perpekto siya, bulong ni Maricel, hawak ang sanggol, nakatingin sa maliit at kahangahangang mukha na iyon. Nasa tabi niya si Roberto, umiiyak din. Kamukha mo. Kawawa naman pala, biro ni Maricel, pagod ngunit masaya. Nagpasya silang pangalanan ng bata na Gabriel na nangangahulugang sugo ng Diyos. Dahil ang sanggol na iyon ay tunay na isang mensahe ng pag-asa, isang simbolo ng lahat ng binuo ni na Maricel at Roberto, isang paalala na mula sa paghihirap ay maaaring isilang ang isang bagay na maganda. Isa si Elena sa mga unang kumarga sa kanyang apo. Tiningnan niya ang sanggol na iyon ng may walang katapusang pagmamahal, iniisip ang lahat ng nangyari sa mga nakaraang taon. Kung may nagsabi sa kanya, sa madilim na silid na iyon kung saan siya nakakulong at dinodroga, na sa loob ng ilang taon ay kakargahin niya ang kanyang apo na papaligiran ng mga taong mahal niya sa isang buhay na puno ng layunin at saya, hindi siya maniniwala. Ngunit naroon siya, nabubuhay sa kahangahangang katotohanan iyon. Salamat, bulong niya kay Maricel. Salamat sa pagligtas sa akin, sa pagligtas sa anak ko, sa pagdadala ng napakaraming liwanag sa aming buhay.
Hinawakan ni Maricel ang kanyang kamay. Iniligtas natin ang isa't isa, Doña Elena. Ang mga sumunod na buwan ay ng pag-aangkop sa bagong routine kasama si Gabriel. Kumuha si Maricel ng 6 na buwang leave mula sa institusyon, inilaan ang kanyang sarili ng buo sa sanggol. Ngunit pinaplano na niya ang kanyang pagbabalik, iniisip na ang mga proyektong gusto niyang ipatupad, ang mga pagpapabuti na gusto niyang gawin. Ang pagiging ina ay kahanga-hanga, ngunit alam din niyang kailangan niyang ipagpatuloy ang trabaho na naging misyon ng kanyang buhay. Si Roberto ay isang presenteng at dedikadong ama. Gumigising siya sa madaling araw para tumulong sa pagpapadede, nagpapalit ng lampin ng walang reklamo, kumakanta ng mga oyayi na hindi eksaktong tono, ngunit agad na nagpapakalma kay Gabriel. Ang makita ang kanyang asawa kasama ang kanilang anak na may ganoong ekspresyon ng purong pag-ibig ay nagpapaapaw sa puso ni Maricel. Patuloy na gumagana ng maayos ang institusyon kahit wala ang araw-araw na presensya ni Maricel. Ang team na kanilang binuo ay mahusay at dedikado. Ngunit lahat ay namimiss siya, ang enerhiyang dala niya, ang pagnanasang nagbibigay inspirasyon. Nang 6 na buwan si Gabriel, bumalik si Maricel sa trabaho ng part-time. 3 araw sa isang linggo, ilang oras sa isang araw, sapat para magpatuloy na gumawa ng pagkakaiba, ngunit hindi masyadong lumalayo sa kanyang anak. Inayos ni Roberto ang kanyang schedule para makasama si Gabriel sa mga araw na nagtatrabaho si Maricel. Tumutulong din si Elena, nagagalak sa bawat segundo kasama ang kanyang apo. Isang hapon ng Oktubre, eksaktong 4 na taon matapos unang pumasok si Maricel sa mansyon ng mga Braganza, nag-organisa ang institusyon ng isang espesyal na kaganapan. Ito ay isang pagdiriwang ng lahat ng kanilang nakamit, ngunit isang sandali rin ng pagmumuni-muni sa mga hamon na nananatili. Naganap ang kaganapan sa mga hardin ng mansyon sa ilalim ng puno ng mangga kung saan maraming mahahalagang sandali ang naganap. Mayroong mahigit 200 tao na naroroon, mga matatanda na natulungan ng institusyon, mga empleyado, mga voluntaryo, mga kasosyo, mga opisyal, mga mamamahayag. Inanyayahan si Maricel na magbigay ng talumpati. Umakyat siya sa maliit na entablado na inihanda para sa okasyon, hawak si Gabriel at kasama si Roberto. Tumingin siya sa mga manunood at naramdaman ang isang malalim na emosyon. Nang dumating ako sa bahay na ito, 4 na taon na ang nakalipas, isa lamang akong kasambahay na naghahanap ng mas magandang sahod. Wala akong ideya na malapit nang magbago ang aking buhay. Hindi ko alam na makakahanap ako ng isang layunin na karapat dapat ipaglaban. Hindi ko inaasahan na makikilala ko ang mga kahangahangang tao na magiging pamilya ko at tiyak na hindi ko pinangarap na ngayon ay nandito ako kasama ang aking asawa at anak, ipinagdiriwang ang isang institusyon na nakatulong na sa mahigit 1,000 tao. Huminto siya sandali, ang mga mata ay tumatakbo sa mga manonood. Ngunit wala sa mga ito ang magiging posible kung wala ang bawat isa sa inyo. Kung wala si Doña Elena na nagkaroon ng lakas ng loob na humingi ng tulong kahit na tila imposible. Kung wala si Roberto na naniwala sa akin at nagbigay sa akin ng mga kasangkapan para gumawa ng pagkakaiba. Kung wala ang kapatid kong si Luis na laging nasa tabi ko. Kung wala sina Irene, Clarice at marami pang iba na isinugal ang isang bagay para gawin ang tama. At kung wala ang bawat isa sa inyo na narito ngayon, sumusuporta sa layuning ito, nagtatrabaho kasama namin, nagtitiwala sa amin. Tumingin siya lalo na sa mga matatandang naroroon, ang ilan ay nasa wheelchair, ang iba ay may tungkod, lahat ay may matamang tingin. Ang institusyong ito ay umiiral dahil sa inyo at para sa inyo. Dahil bawat tao ay karapat-dapat mabuhay ng may dignidad, may respeto, may pagmamahal. Walang sino man ang karapat-dapat na makalimutan, mapabayaan o maabuso. At hanggat mayroon pang isang taong nagdurusa, magpapatuloy kaming lumaban. Pumalakpak ng malakas ang mga manonood. Ang ilan ay umiiyak, bumaba si Maricel sa entablado at niyakap ng 12 ng tao. Bawat isa ay nagpapasalamat, bawat isa ay nagbabahagi ng kanilang kwento. Nandoon si Mang Joaquin na ngayon ay 85 taong gulang na, ngunit malakas at nakangiti. Doña Maricel, binago ninyo ang buhay ko, hinding-hindi ko makakalimutan. Isang ginang na nagngangalang Norma na nailigtas mula sa isang sitwasyon ng illegal detention 6 na buwan na ang nakalipas ay hinawakan ang mga kamay ni Maricel. Kayo po ang aking anghel na tagapagbantay.
Literal na iniligtas ninyo ako, niyakap ni Maricel ang bawat isa, naiiyak na aalala kung bakit niya ipinagpapatuloy ang trabahong iyon sa kabila ng mga paghihirap. Dahil sa mga mukhang iyon, sa mga ngiting iyon, sa mga buhay na nabago. Sa gabi nang umalis na ang lahat at bumalik na sa katahimikan ang mansyon, umupo sina Maricel at Roberto sa hardin, sa ilalim ng mga bituin. Mahimbing na natutulog si Gabriel sa stroller sa tabi nila. Umakyat na si Elena sa kanyang silid, pagod ngunit masaya. Napapansin mo ba kung gaano nakarami ang nagawa natin? Tanong ni Roberto, hawak ang kamay ni Maricel. Napapansin ko, pero napapansin ko rin kung gaano pa karami ang kailangan gawin. Laging may kulang, ngunit hindi nito binabawasan ang halaga ng ating mga nagawa na. Isinandal ni Maricel ang kanyang ulo sa balikat nito. Alam mo ba kung ano ang iniisip ko minsan? Iniisip ko na kung hindi ko tinanggap ang trabahong iyon noong araw na iyon, wala sa mga ito ang mangyayari. Baka wala na dito si Doña Elena, hindi tayo magkakakilala, hindi mag-e-exist si Gabriel. Lahat ng mga taong ito na tinulungan natin ay magpapatuloy sa pagdurusa. Pero tinanggap mo dahil iyan ka, dahil nagmamalasakit ka, at dahil doon nagbago ang lahat. Nanatili sila doon ng matagal sa komportabling katahimikan, pinagmamasdan ang mga bituin. Iniisip ang nakaraan, ngunit higit sa lahat ang hinaharap. Napakarami pang dapat gawin, napakaraming buhay na dapat abutin, napakaraming laban na dapat ipaglaban, ngunit hindi natatakot si Maricel. Hindi na. Natutunan niyang ang katapangan ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang desisyon na kumilos sa kabila nito. Natutunan niyang ang isang ordinaryong tao ay maaaring gumawa ng pambihirang pagkakaiba. Natutunan niyang ang tunay na pag-ibig ay nabubuo sa respeto, sa pagsasama, sa paghanga sa isa't isa. At natutunan niya, higit sa lahat, na hindi kailanman huli para magsimulang muli, para makahanap ng layunin, para maging masaya. Ang kanyang buhay ay ganap na nagbago sa loob ng 4 na taon. Mula sa isang kasambahay na lumalaban para mabuhay hanggang sa direktor ng isang institusyon, asawa, ina, halos nagtapos na sa social work. Ngunit sa kaibuturan, siya pa rin ang parehong Maricel. Isang babaeng may pusong masyadong malaki para sa mundong ito, ngunit sapat na malaki para yakapin ito at subukang gawin itong mas mabuti. At habang tinitingnan niya si Roberto, si Gabriel na natutulog, ang iluminadong mansyon sa likuran, ang mabituing langit sa itaas, alam ni Maricel nang may ganap na katiyakan na nasa eksaktong lugar siya kung saan dapat siya. Na bawat sakripisyo, bawat luha, bawat gabing walang tulog, bawat mahirap na sandali ay sulit dahil hindi lamang siya nabubuhay, gumagawa siya ng pagkakaiba at sa huli, hindi ba iyon ang tunay na mahalaga? Lumingon si Roberto sa kanya na parabang nabasa niya ang kanyang mga iniisip. Mahal kita, Maricel Reyes Braganza, ngayon, bukas at magpakailanman. At mahal din kita, Roberto. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maging kung sino ako noon pa man. Naghalikan sila ng malambot sa ilalim ng mga bituin ng Maynila habang mahimbing na nananaginip si Gabriel sa tabi nila. Isang perpektong sandali, isa sa mga itinatago natin sa puso magpakailanman. At nang umihip ang hangin ng malumanay, iwinawagayway ang mga dahon ng puno ng mangga, ipinikit ni Maricel ang kanyang mga mata at nagpasalamat. Nagpasalamat siya dahil humingi ng tulong si Doña Elena. Nagpasalamat siya dahil nagkaroon siya ng lakas ng loob na kumilos. Nagpasalamat siya sa lahat ng mga taong dumaan sa kanyang landas. Nagpasalamat siya sa pamilyang kanyang binuo. Nagpasalamat siya sa buhay na mayroon siya ngayon, isang buhay na nagsimula sa paghihirap at sakripisyo, ngunit naging pag-ibig, layunin at pag-asa. Isang buhay na nagpapatunay na ang mga kwento ay maaaring magkaroon ng masayang pagtatapos kapag ang mga tamang tao ay nagtagpo sa tamang panahon. Isang buhay na testimonya na sulit na ipaglaban ang tama kahit na tila imposible ang lahat. At sa ganoong paraan, sa ilalim ng mabituing langit ng Maynila, sa isang hardin na puno ng mga alaala at pangako, sa wakas ay natagpuan ni Maricel ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang kapayapaan na malaman na may kahulugan ang kanyang buhay. Ang kapayapaan na mapaligiran ng pag-ibig. Ang kapayapaan na nakagawa ng pagkakaiba sa mundo, isang tao sa bawat pagkakataon.
Wakas ang kwento, minamahal na mga tagapakinig, inaasahan naming naantig ng kwento ni na Maricel at Roberto ang inyong mga puso. Kung naantig kayo sa paglalakbay na ito ng katapangan, pag-ibig at pagbabago, iwanan ang inyong like, mag-subscribe sa channel at sabihin sa amin sa mga komento kung ano ang pinakatumatak sa inyo sa kwentong ito. Ito ba ay ang determinasyon ni Maricel, ang pag-iibigan nila ni Roberto, ang paggaling ni Doña Elena, o marahil ang mensahe na hindi kailanman huli para gawin ang tama? Araw-araw, nagdadala kami ng mga matitinding kwento tulad nito na naglalantad sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng tao na nagpapaisip sa atin tungkol sa empatya, hustisya at ang kakayahan ng bawat isa sa atin na gumawa ng pagkakaiba sa mundo. Hinihintay namin kayo sa susunod na episode na may isa pang salaysay na aantig sa inyong mga damdamin at magpapaniwala sa inyo na mayroon pa ring mga kwento ng pagbangon at tunay na pag-ibig. Hanggang sa muli, at tandaan, maaari ka ring maging pagkakaiba sa buhay ng isang tao.